Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1071. Uyang muntik na siyang mabulunan ng sarili niyang laway. Dapat malaman ng sinuman na siya ay isang kilala at dakilang dalubhasa sa Golden Immortal. Binigyan siya nito ng psikolohikal na suntok nang malaman niyang may isang tao sa One Line Sky na hindi alam kung sino siya. Brat, sa palagay ko narinig mo na ang Sky Cloud Pavilion. Uyang sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung hindi man lang narinig ni Jiang Chen ang Sky Cloud Pavilion, marahil ay dapat niyang ibagsak ang kanyang ulo sa rock quarry hanggang sa mamatay. Sky Cloud Pavilion. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chen. Natural na wala siyang alam na anumang major power tulad ng Sky Cloud Pavilion, ngunit ang elder na ito ay isang mahusay na Golden Immortal expert. Ang isang tulad niya ay dapat na isang top class na eksperto sa buong One Line Sky o ang overlord ng mga overlord. Maiisip na ang Sky Cloud Pavilion na ito ay isang napakalaking sekta sa One Line Sky. Tama, Sky Cloud Pavilion ako. Uyang siya ay medyo nasiyahan sa tugon ni Jiang Chen at ang kanyang mukha ay nagsimulang mabawi ang kanyang pagmamataas, ngunit nang ihayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko pa narinig. Malungkot na sabi ni Jiang Chen. Fuck me. Uyang halos bumulwak siya ng dugo sa mukha ni Jiang Chen. Nakakaasar ang binatang ito, hindi pa nga niya narinig ang Sky Cloud Pavilion. Kahit na ang binatang ito ay talagang hindi pa naririnig ang tungkol sa sektang ito, hindi ba niya kayang tapusin ang kanyang salita sa isang hininga nang hindi nagpapakita ng nagulat na tingin? Dahil iyon ay medyo nakakahiya para sa matanda. Ay, uyang tumangala siya sa kabilugan ng buwan sa kalangitan at bumantong hininga. Kung iisipin kung gaano siya kasikat sa One Line Sky, paano niya naisip na makakatagpo siya ng ganoong kamangmang bata sa ibang lugar? Sa mga normal na araw, hindi man lang niya pinapansin ang anumang half-step na Earth Immortal. Kaagad, lumingon siya para mataimtim na tumingin kay Jiang Chen. Dahil sa iyong edad, ang iyong talento at ang iyong nakakatakot na paraan, kahit na ang pinakadakilang henyo sa One Line Sky ay hindi makakaabot sa iyong antas. Paano maaaring lumitaw ang isang napakalaking henyo na tulad mo sa isang maliit na lugar tulad ng Yan City? Dagdag pa, wala kang kaalaman tungkol sa One Line Sky. Kung hindi mali ang hula ng matandang ito, dapat ay ascendant ka na, di ba? Sabi nga sa kasabihan, mas maanghang ang matandang luya, ibig sabihin, kapag mas matanda ang tao, mas magiging matalino ang tao. Kaya, si Uyang He ay natural na hindi isang tanga. Maging ito ay sa aspeto ng paningin o proseso ng pag-iisip, siya ay mas matalas kaysa sa karamihan ng mga tao. Nahulaan niya ang pinagmulan ni Jiang Chen sa isang maikling sandali. Matapos marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen. Sa totoo lang, wala nang malaking bagay sa pagtatago ng pagkakakilanlan na ito. Kung hindi dahil sa tumatak na kaluluwa sa kanyang katawan, hinding-hindi niya ito itinago. Ngunit kahit ganoon, hindi ito nagpakaba kay Jiang Chen. Nararamdaman niya na ang matandang ito ay walang anumang pahiwatig ng puot sa kanya. Alam din niya na ang nanghuhuli sa kanya ay ang orihinal na Nanbei Chao. Dahil dito, hindi siya nag-aalala na nakita ng matandang ito ang kanyang pagkakakilanlan. So what if totoo, sumimangot si Jiang Chen. Haha. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kalaking ani. Sa lahat ng nakilala kong ascendants, lahat sila ay isang grupo ng matatandang lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kabataang tulad mo na umakyat sa ating mundo. Dapat ay mayroon kang hindi kapani-paniwalang talento upang makapasok sa immortal na kaharian sa kabila ng kakapusan ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa iyong mundo. Mabuti, tila hindi sumusuko ang langit sa akin, Uyang He. Uyang tumawa siya bigla. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Jiang Chen, na parang nakakita siya ng isang uri ng kayamanan, gayunpaman, ang ganitong uri ng titig ay nakakairita kay Jiang Chen. Ano ba ang gusto mo sa akin? Tanong ni Jiang Chen. Jiang Chen, wala na akong maraming oras para makasama ka.
Ako ang Pavilion Master ng Skycloud Pavilion, si Ouyang He, ang nangungunang figure sa One Line Sky at isang walang katulad na Golden Immortal Expert. Tatanggapin na kita bilang alagad ko. Mabilis na lumuhad at sumamba sa iyong Panginoon. Biglang naging solemn na ang tono at ekspresyon ni Ouyang He. Parang hindi naman siya nagbibiro. Ang isang mahusay na Golden Immortal ay hindi pipili ng isang hindi pamilyar na half-step na Earth Immortal Junior ng random at nagbibiro sa kanya, ang gayong eksperto ay hindi magkakaroon ng ganoong oras. Napatulala si Jiang Chen. Hindi niya akalain na bigla siyang tatanggapin ng isang dakilang Golden Immortal bilang alagad. Sa paghusga sa ekspresyon at tono ni Ouyang He, tila hindi nagbibiro ang matandang ito. Kung ibang tao ang nakatagpo ng ganoong pagkakataon, malamang na mahimatay ang taong iyon sa lugar, gayunpaman, si Jiang Chen ay tila hindi interesado dito. Bagamat kara-rating lang niya sa Immortal World, siya ay dating walang katulad na figure, nakatumbas ng maraming lumang ninuno sa kanyang mundo. Kaya paano niya matatawag ang sinumang estranghero na Panginoon? At saka, hindi niya kailangan ng kahit sinong master dahil nilinang niya ang Dragon Transformation Art. Bagamat si Ouyang He ay isang peak Golden Immortal Expert, ang mga benepisyong maidudulot ng matandang ito sa kanya ay tiyak na hindi hihigit sa Dragon Transformation Art. Masasabing ang tagumpay ni Jiang Chen ay dahil sa Dragon Transformation Art. Bakit kita sasambahin bilang aking Panginoon? Tumawa si Jiang Chen. Matapos pakinggan si Jiang Chen, si Ouyang He ay muling halos bumulwak ng dugo. Akala niya ay mali niyang narinig ang sinabi ni Jiang Chen. Hindi na niya mabilang kung ilang kabataan ang nagmamakaawa at umiiyak para maging alagad niya. Para sa sinumang kabataan, ito ay walang alinlangan na isang napakaswerteng bagay. Ang katotohanang tinanggihan ni Jiang Chen ang kanyang alok ay isang seryosong biro. Ngunit uyang siya ay hindi nagkaroon ng maraming oras upang aksayahin. Kinailangan niyang gawin si Jiang Chen na kanyang disipulo ngayon kahit gaano pa kaatubiling si Jiang Chen. Kailangan niyang gumamit ng dahas. Isang alon ang sumambulat sa kanyang katawan, humahampas at dumidiin kay Jiang Chen. Ang chi na ito ay bahagi lamang ng chi na mayroon siya. Kung ganap niyang ilalabas ang chi ng isang peak Golden Immortal Realm, agad niyang dudurugin si Jiang Chen hanggang sa mamatay. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang mahanap si Jiang Chen, natural na hindi niya nais na magpadala ng isang pambihirang henyo sa kamatayan. Sino ang nakakaalam kung kailan at saan siya makakahanap ng ibang henyo tulad ni Jiang Chen? Brat, hindi ko na ipagpatuloy ang kalokohang ito sa iyo. Dapat kitang tanggapin bilang alagad ko ngayon. Lumuhad ka at sambahin ang iyong Panginoon sa sandaling ito. Uyang malamig niyang sigaw. Nagbitak. Sa ilalim ng presyon ng chi, ang lahat ng mga buto sa loob ng katawan ni Jiang Chen ay gumagawa ng tunog ng pagbitak, tulad ng isang higanting bundok na dumudurog sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay malagutan ng hininga. Kung si Jiang Chen ay papalitan ng anumang ordinaryong henyo, ang henyong iyon ay agad naluluhod dahil sa matinding puwersa. Ngunit ang mas ikinagulat ni Jiang Chen ay ang kasalukuyang estado ni Ouyang He. Hindi niya ito naramdaman bago pinakawalan ni Ouyang He ang kanyang chi. Ngayong nailabas na ang kanyang chi, malinaw na nakita ito ni Jiang Chen sa pamamagitan ng kanyang Great Soul Derivation Technique. Laking gulat niya nang malaman na ang pinakamataas na figure ng One Line Sky ay talagang isang naghihingalong tao. Lumuhad. Ouyang He shout once more. Paano magiging kwalipikado ang isang naghihingalong lalaki para pilitin akong lumuhad? Tumawa ng malakas si Jiang Chen. Siya ay isang walang humpay na tao. Kung mas pinipilit siya ng iba na gawin ang isang bagay, mas hindi siya makikiayon. Hindi siya naiinis sa personalidad ni Ouyang He, ngunit talagang nag-alsa sa kanya ang elder na ito. Matapos marinig ang sinabi ni Jiang Chen, nagbago ang kanyang mukha at napasigaw. Pagkatapos, itinago niya ang kanyang chi at hindi makapaniwalang tumingin kay Jiang Chen. Paano mo nalaman na ako ay isang namamatay na tao? Talagang namangha siya. Isa siyang dakilang Golden Immortal na sadyang itinago ang sarili niyang estado, ngunit hindi yun sapat para itago ito sa kalahating hakbang na Earth Immortal. Kung hindi niya mismo na-encounter ang sitwasyong ito, tiyak na hindi siya maniniwala. Siya ay tiyak na ito ay hindi dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ito ay dahil si Jiang Chen ay masyadong halimaw.
Sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen sa mas maingat na paraan. Ang iyong sigla ay kumukupas at ang iyong puwersa ng buhay ay papalapit na sa kanyang wakas. Hindi ka mabubuhay ng higit sa 1 buwan. Sinunog mo na ang sarili mong buhay at tuluyang nawala ang iyong pinanggalingan. Walang ibang taong kayang iligtas ka ngayon. Diretso ang sinabi ni Jiang Chen, at kasabay nito, hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nakatagpo ni Ouyang He, ngunit alam niyang hinding-hindi ito magagawa ng ordinaryong eksperto. Upang masunog ng isang tao ang sariling puwersa ng buhay, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng ilang uri ng lihim na sining. Bigla niyang naintindihan kung bakit gustong-gusto siyang tanggapin ng elder na ito bilang isang disipulo. Kung ito ay isang pangkaraniwang uri ng pinsala, hindi ito magiging problema kay Jiang Chen gaano man kalubha ang pinsala. Sa tulong ng kanyang wood essence at ilang table tasks, madali niyang mapagaling ang tao, ngunit wala na ang puwersa ng buhay ng elder na ito sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kanyang mahusay na cultivation base, namatay na sana siya ngayon. Ang pagsunog ng lakas ng buhay ng isang tao ay isang desisyon na maaari lamang gawin ng mga walang awa na tao. Karaniwan, hindi ganap na susunugan ng mga eksperto ang kanilang sariling puwersa sa buhay. Kung si Ouyang He ay may natitira pang 1 taon ng life force, maaaring mailigtas ni Jiang Chen ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kakanyahan ng buhay ay naalis sa kanyang katawan. Walang ibang paraan para mailigtas ang matandang ito. Brat, ikaw ay talagang isang pambihirang individual, na naiintindihan ang aking kasalukuyang estado ng mahusay. Ay! Ouyang nakaramdam siya ng walang katulad na pagkagulat. Si Jiang Chen ay tiyak ang pinakakahanga-hangang binata na nakita niya. Pagkatapos, napabuntong hininga siya ng malalim, na tila tumanda na siya ng ilang daang taon. Ang senior ay isang nangungunang figure sa One Line Sky. May isang tao kayang pilitin ka sa ganoong kondisyon. Pinalambot ni Jiang Chen ang kanyang tono, bigla siyang naawa sa pinakamataas na figurang ito. Masasabi niya sa mga mata ng matanda na ang matanda ay dumanas ng walang katapusang kahihiyan at pagsisisi. Tsaka wala naman siyang masamang impresyon sa matandang ito. Bigla na lang, mahigpit na kinuyam ni Ouyang He ang kanyang mga kamao, na nagdulot ng mga basag na tunog. Ang kanyang mga mata ay naging mabangis na parabang nahulog siya sa isang uri ng hindi matiis na alaala. Jiang Chen, dahil nakita mo na sa pamamagitan ng aking pagbabalat kayo, hindi ko na kailangan pang itago ito. Sa katunayan, naparito ako dahil may kailangan akong itanong sa iyo. Malapit nang magwakas ang buhay ko at ayokong mamatay ng hindi mapayapa. Ouyang lumingon siya at tumingin kay Jiang Chen. Ako, si Ouyang He ay isang tanyag at nangungunang figure sa One Line Sky, mataas at makapangyarihan. Lahat ng nakakakita sa akin ay bati sa akin ng may pagtataka. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa aking buhay ay ang tanggapin ang walang puso at walang prinsipyong disipulong iyon. Habang binabanggit niya ang alagad na ito, muling naging mabangis ang kanyang mga mata. Ang puot sa kanyang mga mata ay napakatindi na hinding-hindi ito mababawasan kahit kititing na kaunti magpakailanman. Sinubukan niyang kalimutan ang alaalang iyon, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang magagawa kundi buhayin itong muli. Maaaring ang iyong kasalukuyang pinsala ay sanhi ng iyong disipulo, sabi ni Jiang Chen sa tonong nagtatanong. Tama iyan. Inatake ako ng bastard na iyon sa panahon ng aking kritikal na sandali ng pagsisikap na makapasok sa kaharian ng Immortal King. Kung hindi lang dahil sa forbidden art na ginamit ko sa pagsunog ng life force ko, matagal na akong namatay. Walang awa na sabi ni Ouyang. Matapos pakinggan ang mga salita ni Ouyang He, ang kanyang galit ay hindi namamalayan sa loob niya. Ito ay isang uri ng tao na pinakakinaiinisan niya sa kanyang buhay. Ang gayong tao ay walang puso at walang utang na loob. Kahit na tinatrato mo ng mabuti ang taong iyon, sasaksakin ka pa rin ng taong iyon sa iyong likuran sa pinakamahalagang oras. Walang sinabi si Jiang Chen, ayaw niyang matakpan ang iniisip ni Ouyang He sa sandaling ito. Sa ngayon, maaari na niyang hulaan kung bakit hinanap siya ni Ouyang He at kung bakit pinilit ng matandang ito na tanggapin siya bilang kanyang disipulo. Ito ang magiging huling hiling ng isang namamatay na tao. Tiyan mo yun ang tawag sa kanya. Nang ang matandang ito ay nasa paglalakbay sa labas, ang matandang ito ay dumaan sa isang matandang kagubatan at mga bundok,
at nakita ang isang batang pulubi na puno ng mga sugat ang katawan at malapit ng kainin ng isang gutom na lobo. Ang matandang ito ay hindi makayanang panuurin ang batang pulubi na namatay, kaya't ang matandang ito ang nagligtas sa kanya. Napansin ng matandang ito ang mga kahangahangang buto sa loob ng kanyang katawan at natitiyak niya na ang batang iyon ay magiging isang mahuhusay na magsasaka. Pagkatapos, nagpasya ang matandang ito na tanggapin siya bilang aking alagad at dinala siya pabalik sa Skycloud Pavilion. Simula noon, tinuring ko na siyang parang sarili kong anak. Dahil sa kanyang mahusay na talento, siya ay nakakalusot sa bawat pagliko. Ngayon, 40 higit na taong gulang na siya, ngunit ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng Golden Immortal na kaharian, nakapantay ng sa akin. Maaari siyang ituring na isa sa mga sikat na figure sa One Line Sky. Noon pa man, ipinagmamalaki ko ang pagkakaroon ng alagad na ito, ngunit hindi ko naisip iyon, ay. Uyang muli siyang napabuntong hininga. Nagsimulang damyugo ang kanyang puso nang magsalita siya tungkol kay Tian Mayon. 2 taon na ang nakalipas, ako ay nasa pag-iisa at lahat ng mga gawain sa Skycloud Pavilion ay pinangangasiwaan ni Tian Mayon. Maaga o huli, magiging kanya ang posisyon ko bilang master ng pavilion gaya ng balak kong gawin iyon. Gayunpaman, hindi ko naisip na siya ay isang walang utang na loob at walang pusong tao. Naglunsad siya ng isang nakamamatay na pag-atake sa akin sa panahon ng aking pinakakritikal na oras ng pagpasok sa kaharian ng Immortal King. Naantala nito ang buong proseso, na naging dahilan upang makatanggap ako ng napakaraming backlash na lubhang nagpabawas sa aking lakas sa pakikipaglaban. Nakatakas lang ako sa pamamagitan ng pagsunog ng lakas ng buhay ko. Kung hindi ako nagkakamali, ang kasalukuyang Skycloud Pavilion ay kinuha na ng walang pusong brat na yon. Ipinagpatuloy niya. Pagkatapos makatakas mula sa kapahamakan, hinanap ko kung saan-saan ang isang napakatalino na binata at ibinahagi ko ang lahat ng mayroon ako sa taong iyon upang maipagiganti niya ako sa pamamagitan ng pagpatay sa walang utang na loob na brat na yon. Gayunpaman, wala akong mahanap na talento na may mas malaking potensyal kaysa kay Tian Mayon sa buong One Line Sky. Nawalan ako ng pag-asa noon kaya hindi ko akalain na magkikita kami dito sa Yan City. Kung ikukumpara ka kay Tian Mayon, ang iyong talento ay 100 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong maging alagad ka at tanggapin ang aking huling kahilingan upang ako ay mamatay ng payapa. Uyang tiningnan niya si Jiang Chen sa napakaseryosong paraan. Bukod sa pagiging seryoso, bakas din sa mga mata niya ang pagmamakaawa. Hindi ba natatakot ang senior na baka pareho lang ako ni Tian Mayon? Tanong ni Jiang Chen. Hindi ko. Simula nang pumasok ka sa prefecture, inoobserbahan na kita. Mayroon kang kamanghamanghang mga kasanayan sa alchemy at langit na lumalaban sa kapangyarihan ng labanan. Higit sa lahat, sa kabila ng pagiging bagong miyembro ng prefecture, ayaw mong gumawa ng anumang bagay na magtataksil sa prefecture. Ipinapakita nito na ikaw ay isang lalaking may katwiran at pagmamahal. Bukod pa rito, tiyak na pumatay ka. Sa malupit na immortal na mundo na ito, tanging ang mga immortal na tulad mo ang makakaligtas. Kaya ikaw ang pinili ko. Sabi ni Uyang He. Ngunit hindi ko nais na sambahin ka bilang aking Panginoon. Umiling si Jiang Chen. Hindi mo naman kailangan. Hanggat ipinangako mo sa akin na tutulungan mong alisin ang walang pusong Tian Mayon na iyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Uyang siya ay sumuko sa pagkumbinsi kay Jiang Chen na maging kanyang disipulo. Dahil sa kakayahan ni Jiang Chen, ang isang tulad niya ay hindi kailanman sasamba sa sinuman bilang kanyang Panginoon, kasama na ang Great Luo Golden Immortal Elder. Swoosh! Uyang He waved his arm at isang nakasisilaw na gininto ang halberd ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay 3 metro ang haba, na may nakaukit na mga linya ng mga pattern na nagmukhang isang parang buhay na mar-angle na dragon. Biglang kumislap ang mga mata ni Jiang Chen nang makita niya ang sandata na ito. Ramdam niya ang pagkatakot nito. Ang kanyang Heavenly Saint Sword ay talagang walang katugma sa sandata na ito o maaari ding sabihin na ang kasalukuyang Heavenly Saint Sword ay hindi katugma sa sandata na ito. Higit pa rito, ang ibabaw ng halberd ay puno ng mga pattern na parang dragon, na naging dahilan upang maakit nito ang nagsasaka ng Dragon Transformation Art. Ito ang Heavenly Dragon Combat Halberd.
Ito ay isang Great Luo Immortal Weapon na umabot sa rurok ng Great Luo na sapat na para ikumpara sa anumang ordinaryong King Grade Immortal Weapon. Ito ang pinakamataas na kayamanan ng Skycloud Pavilion. Ang sinumang nagtataglay ng halberd na ito ay magiging kwalipikadong maging master ng pavilion. Ibibigay ko na sa iyo ang halberd na ito para mamana mo ang lahat sa Skycloud Pavilion. Narito ang isa pang diskarte sa pakikipaglaban na maaaring gamitin sa Heavenly Dragon Combat Halberd. Ito ay tinatawag na Heavenly Dragon 9 Strikes. Dahil sa iyong talento, hindi magiging problema para sa iyo na maunawaan ang kasanayang ito sa pakikipaglaban. Ang dahilan kung bakit ako inatake ni Tian Miyun ay dahil sa dalawang bagay na ito. Too bad, nakatadhana siyang hindi makuha. Ang dalawang pinakamataas na kayamanan ng Skycloud Pavilion ay pag-aari mo na ngayon. Uyang hindi man lang siya nagdalawang isip nang ibigay niya ang Heavenly Dragon Combat Halberd at ang kasulatan ng Heavenly Dragon 9 Strikes kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay interesadong tumingin sa dalawang kayamanan sa harapan. Magsisinungaling siya kung itatanggi niyang hindi siya interesado sa kanila. Ang isang Great Luo Immortal Weapon ay isang sandata na maaari lamang gamitin ng mga eksperto sa Golden Immortal. Siguradong himatayan ang sinumang makatagpo ng ganoong kapalaran dahil sa sobrang excitement. Ito ang kayamanan na pinangarap ng hindi mabilang na mga immortal sa One Line Sky. Gayunpaman, naunawaan ni Jiang Chen na papasanin niya ang isang bagong responsibilidad pagkatapos matanggap ang dalawang kayamanang ito. Senior, hindi mo ako kilala, kaya bakit mo ako lubos na pinagkakatiwalaan? Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kasi wala akong ibang choice. Noong una, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako, ngunit sa palagay ko ay hindi mo ito kailangan. Sa palagay ko ang dalawang kayamanan na ito ay sapat na para sa iyo. Uyang mataimtim niyang sinabi, ngunit sa loob ng kanyang tono, isang bakas ng pait at kalungkutan ang maririnig. Hindi ito maaaring makatulong dahil ang Heavenly Dragon Combat Halberd ay palaging ang kanyang treasured weapon at naging bahagi na niya. Hindi maganda ang pakiramdam niya lalo na kapag ang kayamanang ito ay ibinigay sa ibang tao. Sige, ipinapangako ko sa iyo na aalisin ko si Tian Miyun sa hinaharap at muling itatayo ang Skycloud Pavilion. Si Jiang Chen ay bihirang mangako, ngunit ang bawat pangako na kanyang binitawan ay matutupad. Kinuha niya ang Heavenly Dragon Combat Halberd at ang Heavenly Dragon 9 Strikes at iningatan ang mga ito. Ito ay isang pangako sa pagitan ng dalawang lalaki. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nangako na tutulungan si Uyang He ay dahil hinamak niya ang isang tulad ni Tian Miyun. Ang isa pang dahilan ay ang pagdating niya sa Immortal World at ang Yan City ay tiyak na hindi isang lugar na dapat niyang tutuluyan ng matagal. Ilang sandali lang ay nakipagsapalaran siya sa One Line Sky. Kahit na wala ang Elder na ito ay hindi siya hinanap, tiyak na magkakaroon siya ng mga sagupaan sa Skycloud Pavilion. Ngayong binigyan siya ng Elder ng isang malaking misyon na dapat gawin, hindi niya ito tatanggihan. Haha, buti naman at walang ibang mahihiling ang matandang ito. Narito ang aking mga ipon sa buhay. Wala akong ibang kayamanan kundi ako ay Immortal Metastones. Ibibigay ko rin sila sa iyo. Si Uyang He ay nagpakawala ng dalawang tawa at inihagis ang isang maputlang dilaw na special na singsing kay Jiang Chen. Sa kasalukuyan, parang mas gamaan ang loob niya, parang kakatanggal lang ng mabigat na pasanin sa puso niya. Nang makita ang kalagayan ni Uyang He, nalungkot si Jiang Chen, isang kilalang supremo sa One Line Sky ang nauwi sa ganito. Karagdagan pa, ito ay sanhi ng pinakapinagkakatiwalaang alagad ng Elder. Maiisip na kung si Uyang He ay naging mas mapagbantay sa oras na iyon, hindi siya kailanman sinasaktan ni Tian Miyun. Senior, may mga hilang treasures ako. Kahit na hindi nito lubos na mapapagaling ang iyong mga pinsala, maaari nitong pahabain ang iyong buhay. Sabi ni Jiang Chen. Hindi na kailangan. Natupad na ang hiling ng matandang ito. Hindi na magagamot ang sugat ko. Dapat mong panatilihin ang mga kayamanang iyon para sa iyong sariling paggamit sa hinaharap. Uyang natapos siyang magsalita at nawala. Muling bumalik sa dati nitong katahimikan ang courtyard, parang hindi pa nagpakita si Uyang He. Inilagay ni Jiang Chen ang halberd at kasulatan sa Ancestral Dragon Pagoda.
Hindi na niya sinuri ang kasulatan ngayon dahil malinaw sa kanya na sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hinding-hindi niya mahawakan ang ganoong mataas na antas ng bagay. Bagamat nag-practice siya ng Dragon Transformation Art at may katawan na mayaman sa Immortal Chi, hindi pa niya kayang gamitin ang Heavenly Dragon Combat Halberd. Ang mga mata ni Jiang Chen ay nahulog sa spatial na singsing sa kanyang kamay. Ito ang natipid sa buhay ng isang Great Luo Golden Immortal, hindi ito dapat mas masahol pa sa inaasahan niya. Ang pinakakailangan niya ngayon ay ang Immortal Metastones. Sa dami ng kayamanan na ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Immortal Metastones. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Divine Sense, nabuksan ang Spatial Ring. Sa kabila ng mentally prepared, nabigla pa rin siya sa eksenang nasa harapan. Napakaraming Immortal Metastones na nakatambak na parang bulubundukin. Ang hindi mapaniwalaan ni Jiang Chen ay wala siyang mahanap na kahit isang mababang grade na Immortal Metastones sa loob ng Immortal Metastones na ito, at kahit isang medium grade na Immortal Metastones. Lahat sila ay mataas na grado na Immortal Metastones. Gumawa siya ng pansamantalang pagtatansya at nalaman na mayroong hindi bababa sa 200 milyon sa kanila. Bukod doon, may 10,000 pang Immortal Metastones na iba ang hitsura sa iba, kumikinang ang mga ito na may lilang kinang sa ibabaw. Diyos ko! Kung hindi ako nagkakamali, itong 10,000 na bato ay King Grade Immortal Metastones. Naramdaman ni Jiang Chen na parang umiikot ang langit at lupa. Ang Immortal Metastones sa Immortal World ay katulad ng Human Rank at Earth Rank Restoration Pills sa Saint Origin World. Parehong may pagkakaiba ang mga ito sa kanila. Ang isang medium grade na Immortal Metastone ay katumbas ng 10,000 mababang grade na Immortal Metastones. Gayun din, ang isang mataas na grado na Immortal Metastone ay katumbas ng 10,000 medium grade habang ang isang King grade ay katumbas ng 10,000 na mataas na grado. Ang kapalaran sa loob ng spatial na singsing na ito ay magpapaikot ng ulo ng sinuman. Ang minahanang mineral na lumitaw sa labas ng Yan City ay tila isang basura kumpara sa spatial ring na ito, naging hindi gaanong mahalaga kung ihahambing ito sa kapalaran sa loob ng singsing na ito. Sa sobrang yaman, hindi na ako mag-aalala na mauubos na ang mga bato. Ang napakaraming kapalaran na ito ay sapat na upang dalhin ako sa Golden Immortal Realm man lang. Si Senior Uyang binigyan niya ako ng ganito kalaking benepisyo, tiyak na gagantihan ko ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang hiling. Makikita ang pagiging matatag sa mga mata ni Jiang Chen. Napagpasyahan niya na sa sandaling ganap na nalutas ang usapin sa Yan City, pupunta siya sa One Line Sky at papatayin si Tian Miyun, kahit na hindi ito makukumpleto sa isang araw. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang isulong ang kanyang cultivation base. Ano ito? Biglang kumaibot ang divine sense ni Jiang Chen nang mapansin ito ang isang maputlang kumikinang na kristal sa sulok ng spatial ring. Kasinlaki ito ng kamao at naglalabas ng mga bakas ng demonyong chi. Ito ay talagang isang maagang heaven immortal na kaluluwa ng demonyo. Ito ay talagang isang hindi inaasahang ani. Uyang tiyak na hindi niya inilagay ang kaluluwang ito sa kanyang mga mata at malamang na isinantabi ang kaluluwang ito. Gayunpaman, malaking pakinabang sa akin ang isang Heaven Immortal Realm Demon Soul. Sa kung gaano katibay ang aking pundasyon ngayon, ito na ang perpektong oras para gamitin itong demonyong kaluluwa para isulong ang aking paglilinang. Sa tingin ko ay walang magiging problema para isulong ang aking cultivation ngayon sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm. Nagulat si Jiang Chen. Ang isang Heaven Immortal Realm Demon Soul ay walang silbi kay Uyang He, ngunit ito ay tunay na mahalaga kay Jiang Chen. Pagkatapos pinuhin ang demonyong kaluluwang ito, tiyak na asenso siya sa totoong Earth Immortal Realm at hindi na magiging half-step Earth Immortal. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kaluluwa ng demonyo mula sa spatial ring at sinimulan itong pinuhin sa kanyang silid. Sa lahat ng mga bagay na ibinigay ni Uyang He sa kanya, ang kaluluwa ng demonyo ang pinakakailangan niya. Sa sandaling sumulong siya sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm, mas lalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa ilalim ng sirkulasyon ng Dragon Transformation Art, ang kaluluwa ng demonyo ay pinos sa isang mataas na bilis. Para sa kanya, ang pagdadalisay ng kaluluwa ng demonyo ay napakadaling bagay. Ang Heaven Immortal Realm Demon Soul ay may enerhiya na lampas sa anumang ordinaryong Earth Immortal Realm Demon Soul.
Kahit na ang dami ng enerhiyang ito ay balewala kay Ouyang He, umaagos ito sa loob ng katawan ni Jiang Chen na parang mga alon. Ang bawat eksperto ay dapat kumilos ayon sa kakayahan ng isa. Kapag ang isa ay umabot sa isang tiyak na antas, dapat gawin ng isa ang dapat gawin sa antas na iyon upang umunlad pa. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Jiang Chen, hindi siya mangangahas na pinuhin ng isang Golden Immortal Realm o Divine Immortal Realm Demon Soul. Para naman sa isang maagang Heaven Immortal Realm Demon Soul, bagay ito sa kanya. Pagkatapos ng pagsulong ng kanyang Dragon Transformation Art, bawat susunod na pagsulong ay nangangailangan ng 50,000 Dragon Marks. Ngayon na ang kanyang katawan ay may kabuoang 250,000 Dragon Marks, kailangan niyang magkaroon ng 300,000 Dragon Marks para maka-advance sa Early Earth Immortal Realm. Habang nagpapakalat ang Dragon Transformation Art, ang kaluluwa ng demonyo ay patuloy na dinadalisay habang ang bilang ng mga marka ng dragon ay patuloy na tumataas sa loob ng kanyang chi. 1,000, 2,000. Ang paraan ng pagsulong ni Jiang Chen ay palaging nakakatakot. Walang sinuman ang maaaring tumanggap ng ganitong uri ng pagsulong. Pagkatapos lamang ng 1 oras, ang kaluluwa ng demonyo ay ganap na napino at 70,000 na marka ng dragon ang na-condensed, na naging kabuoang 320,000 na marka ng dragon. Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay sumulong na sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm. Sa 20,000 dagdag na marka ng dragon, pinalakas pa nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ngayon, kailangan lang niya ng 30,000 pa para maabot ang Mid-Earth Immortal Realm. Hong! Isang napakalakas na chi wave ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maraming beses na mas malaki kaysa dati. Ang aking cultivation base ay nakarating na sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm. Madali ko nang patayin ang sinumang Late Earth Immortal Expert ngayon. Sa aking buong pagsisikap, kaya kong patayin ang kahit anong kalahating hakbang na Heaven Immortal. Kung mag-transform ako, malamang na makapatay din ako ng isang maagang eksperto sa Heaven Immortal. Humph! Kung patuloy akong sasaktan ng Huang family, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit sa kanila. Bakas ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa napakalaking immortal world na ito, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay natural na hindi gaanong mahalaga, ngunit sa maliit na yan city na ito, wala nang makakatalo sa kanya. Noon pa man ay itinuturing siya ng Huang family bilang isang tinak sa kanilang laman, ngunit pagkatapos ng pagsulong sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm, ang Huang family ay hindi na kwalipikadong maging kanyang kaaway. Sa susunod na umaga, puno ng mga tao ang meeting hall ng prefecture. Bawat isa sa kanila ay ang nakatataas sa prefecture. Isang malaking tagumpay ang laban kahapon. Ngayon, ang prefecture ay magpapadala ng mga tao upang simulan ang pagmimina ng mineral mine. Dahil ito ay isang mahalagang kaganapan, tanging ang mga mapagkakatiwalaan lamang ang maaaring gumawa ng gawaing ito. Si Yan Dongliu at Yuan Hong ay nakaupo sa itaas, habang si Yan Qingcheng at Yuan Chengjun ay nakaupo sa ibaba nila. Ang natitira sa mga nakatataas ay sum-akop sa dalawang hanay. Nagwalas si Yan Dongliu sa bulwagan ngunit hindi niya nakita si Jiang Chen sa paligid. Tapos nagtanong siya, bakit hindi dumating ang Alchemist Jiang? Itay, anak na babae ay pumunta sa kanyang patio at nalaman na siya ay nag-iisa. Kaya hindi siya nag-ambala ng anak na babae. Sabi ni Yan Qingcheng. And mabuti, gumawa ng malaking kontribusyon ang Alchemist Jiang sa prefecture. Kaya tungkol sa usapin ng pagmimina, natural na hindi siya kakailanganing dumalo. Nangako ako na ibibigay ko sa kanya ang 30% ng mineral mine at sisiguraduhin kong tutuparin ko ang pangako ko. Sa lahat, ang pagmimina ang pangunahing prioridad ng prefecture ngayon, kaya sino sa palagay mo ang tamang tao na mamuno sa aktibidad na ito? Sabi ni Yan Dongliu. Hindi ba obvious? Ito ay magiging Miss Qingcheng syempre. Pinangangasiwaan ni Miss ang lahat ng mga gawain ng prefecture sa mga taong ito. Siya dapat ang nangunguna sa aktibidad na ito. Sumasang-ayon ako. Isa itong napakahalagang kaganapan at hindi maibubukod dito ang malaking Miss. Ang matandang ito ay handang sumama kay Big Miss para matulungan ko kaagad si Big Miss sa tuwing kailangan ito ni Big Miss. Si Yan Qingcheng ay may napakataas na reputasyon. Karamihan sa kanila sa bulwagan ay sumang-ayon na siya ang dapat na mamahala sa pagmimina. Sa kanyang pangangasiwa sa operasyon,
Karamihan sa kanila ay hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung ganoon, Ching Cheng, Cheng Jun, pareho kayong pupunta. Ang operasyon sa pagkakataong ito ay pangasiwaan ninyong dalawa. Tumingin si Yan Dongliu kina Yan Ching Cheng at Yuan Chengjun. Brother Yan, ang Huang family ay dumanas ng matinding pagkatalo kahapon at nag-aalala ako na si Huang Ying ay hindi susuko sa minahanang mineral. Kung may pakano sila laban sa aming likuran, hindi sila mahaharap ni na Ching Cheng at Chengjun. Bakit hindi ako sumama sa kanila para mapangalagaan ko ang minahanang mineral? Biglang nagsalita si Yuan Hong. Panginoon ng lungsod, tama si Elder Yuan. Isa siyang Heaven Immortal expert. Sa pagsama niya sa kanilang dalawa, tiyak na magiging ligtas ang minahanang mineral. Oo, tiyak na hindi susuko ang Huang family dito. Dapat malaman ng sinuman na ang minahanang mineral na ito ay nagsasangkot ng malaking kapalaran. Ito ang susi para sa dalawang pangunahing kapangyarihan sa Yan City. Kung ang Huang family ay maglunsad ng ilang uri ng lihim na pag-atake, tiyak na pagsisisihan natin ang hindi pagiging handa. Ngunit sa pangangasiwa ni Elder Yuan, magiging mas ligtas ang lahat. Ang kadahilanan ng Huang family ay dapat isaalang-alang. Kaya naman, mas mabuti kung makakasama si Elder Yuan. Matapos marinig na sasamahan ni Yuan Hong ang dalawang kabataan, ang iba pang mga nakatataas ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa desisyong ito. Sina Yan Dongliu at Yuan Hong ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon. Masasabing magkakaibigan sila na maraming pinagdaanan. Sa makatuwid, walang sinuman kabilang sina Yan Dongliu at Yan Ching Cheng ang nag-alinlangan sa intensyon ni Yuan Hong. Sige, kung ganoon, ang bagay na ito ay kakailanganin mong guluhin sandali Kuya Yuan. Naikuyom ni Yan Dongliu ang kanyang mga kamao kay Yuan Hong. Matapos ang napakaraming taon ng pagiging matandang kaibigan niya, itinuring niya si Yuan Hong bilang sarili niyang kapatid. Kaya walang masyadong formalities sa kanilang dalawa. Sa kanyang pananaw, tiyak na nakonsensya si Yuan Hong dahil sa pagkatalo ng kanyang anak na nagudyok sa kanya na gumawa ng inisyatiba sa pagbabantay sa minahanang mineral. Isa itong napakanormal na kilos at walang dahilan si Yan Dongliu para tanggihan ito. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang desisyong ito ay maglalagay sa buong prefecture sa isang hindi na mababawi na sitwasyon. Sina Yuan Hong at Yuan Chengjun ay nagpalitan ng tingin at ngumiti. Ang sitwasyon ay nangyayari tulad ng inaasahan nila. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol ngayon. Nang walang anumang pagkaantala, isang malaking squad ang naglakbay patungo sa minahanang mineral sa pangunguna nina Yuan Hong, Yan Ching Cheng at Yuan Chengjun. Nandoon na ang squad ng Yiyuan Association nang dumating sila. Ang pinuno ng pangkat ng Yiyuan Association ay isang 50 matandang lalaki. Mayroon siyang matibay na cultivation base kalahating hakbang na Heaven Immortal Realm. Hindi ito malaking squad, 5 o 6 lang ang tao sa squad. Kung tutuusin, ang prefecture ay dapat ang tanging partido na magmimina ng minahanang mineral na ito. Ngunit dahil sa Yiyuan Association na nagmamay-ari ng 20% ng kabuuang Immortal Metastones, sila ay dumating upang bigyang pansin ang kanilang mga operasyon at malaman kung gaano karaming Immortal Metastones ang nakuha. Hindi ko akalain na ang squad ng prefecture ay personal na pamumunuan ni Elder Yuan. Mukhang binibigyang importansya ng prefecture itong minahan. Ang pinuno ng Yiyuan Association ay tumingin kay Yuan Hong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sa anumang kaso, si Yuan Hong ay isa pa ring eksperto sa Heaven Immortal. Ang isang top figure na tulad niya ay igagalang saan man siya magpunta, at walang sino man ang maglalakas loob na hindi gumalang sa kanya. Elder Wu, pakiusap, nakangiting sabi ni Yuan Hong. Pagkatapos mo, Elder Yuan. Mabilis na bumalik ang elder ng Yiyuan Association. Tinawag siyang Wu Chang. Siya ay may malakas na posisyon sa Yiyuan Association at pinagkatiwalaan ni Yiyuan. Kung hindi siya ipapadala sa misyong ito. Ilang tent na ang naitayo sa paligid ng minahanang mineral. Para sa mga eksperto sa Immortal, napakadaling mag-set up ng mga tolda. Sa sandaling mahukay ang minahanang mineral, ang operasyon ng pagmimina ay maaaring isagawa kaagad. Dinala ni Yan Ching Cheng at Wu Cheng ang kanilang mga tao sa minahan upang suriin ang kondisyon sa loob, habang si Yuan Hong at Yuan Chengjun ay nanatili sa tent. Chengjun, sigurado ka bang gusto mong gawin ito?
Nag-alinlangan pa si Yuan Hong. Pakiramdam niya ay malaki pa rin ang tiwala sa kanya ni Yan Dongleo, makokonsensya siya kung may gagawin siyang pagtataksil sa dati niyang kaibigan. Dad, bakit ka pa nag-aalangan sa ganitong oras? Natupad na ang aming plano. Ngayong gabi, maglulunsad ng pag-atake ang Huang family para sakupin ang lugar na ito. Mabangis na sabi ni Yuan Chengjun. Buti naman, kung ganoon, hindi na ito isa sa alang-alang ni tatay. Si Yuan Hong ay nagnangalitang kanyang mga ngipin at pinawi ang lahat ng kanyang pagdududa. May ilang bagay na hindi mo na mababawi kapag napagpasyahan na ito. Ang tagal ng gabi. Sa gabi, kahit ang buwan ay nawala sa langit at nagsimulang bumuhos ang ulan sa labas. Ang isang gabing tulad nito ay hindi kailanman magdadala ng kaliwan sa mga tao dahil ito ay puno ng pagkalumbay at pagsupil. Gayunpaman, ang loob ng minahanang mineral ay kasing liwanag ng araw. Walang mga ilaw ang kailangan dahil ang kislap mula sa Immortal Metastones ay sapat na upang maipaliwanag ang lahat. Ang mga eksperto ng prefecture ay napuno ng sigasig habang sila ay nagmimina ng malakristal na Immortal Metastones, ang loob ng minahan ay napuno ng kanilang pagtawa, na para bang hindi sila naapektuhan ng panahon. Gayunpaman, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Yan Qingcheng, na parang may masamang mangyayari. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Naramdaman na lang niya na may mali at malapit ng mangyari. But then again, hindi na niya masyadong pinansin yun dahil kahit anong mangyari, nandito si Yuan Hong. Ang matandang kaibigan ng kanyang ama ay sapat na makapangyarihan upang harapin ang halos anumang bagay. Kahit na hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan, lubos niyang pinagkakatiwalaan ang tiyuhin niyang ito. Gayunpaman, ito ang magdadala sa prefecture sa tiyan ng kaaway. Yan City, Huang Family. Nakatayo sa itaas ng martial arena ng Huang Family ang isang dosenang lalaking nakasuot ng itim. Ang layunin ng pagpatay na casual na inilabas ng grupong ito ng mga tao ay maaaring manginig sa puso ng mga tao. Ang eksperto na may pinakamababang cultivation base sa kanila ay isang Late Earth Immortal Realm. Lahat ng Half-Step Heaven Immortal Expert ng pamilya ay naruroon dito. Si Huang Ying at Huang II ay ang tunay na Heaven Immortal Expert. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga mukha ay mukhang hindi mapapantayan habang nakatayo sila sa harap ng linya, na tinatanaw ang lahat ng mga eksperto. Parehong mukhang palaaway sina Huang Haofei at Huang Haoming. Kahapon, hindi lamang nawala sa kanila ang minahanang mineral na dapat ay sa kanila kundi isang henyo rin, si Huang Haoran. Para sa Huang family, ito ay isang walang uliran na pagkawala. Silang tatlo ay naging mabuti at malapit na magkapatid. Ngayon, ang tatlong lalaki ni Huang ay naging silang dalawa lamang. Maiisip kung gaano ang sama ng loob nila noong mga oras na iyon nang masaksihan nila ang kanilang kapatid na pinatay ni Jiang Chen. Pareho na silang kinasusuklaman ngayon si Jiang Chen, ngunit wala silang magagawa dahil kahit si Huang Haofei ay namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, talagang hindi sila kwalipikadong maghiganti kay Jiang Chen. Dahil dito, ngayon ang kanilang magandang pagkakataon. Buburahin nila ang prefecture sa mapa at papatayin si Jiang Chen para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kapatid. Lahat, nagpadala na si Yuan Hong ng balita na nandoon na sila sa mineral mine. Si Yuan Hong ay sumali na sa ating panig, dapat tayong magtungo sa minahanang mineral upang sumama sa kanila ngayon at sakupin ang kontrol sa minahanang mineral. Makukuha namin si Yan Qingcheng at pipilitin si Yan Dongliu na isumite. Alam nating lahat na ang anak ni Yan Dongliu ay ang apple of his eye and his flesh. Kung may mangyari sa kanya, tiyak na gagawin ni Yan Dongliu ang lahat para iligtas siya. Bagamat ang ganitong gawain ay hindi tinatanggap sa moral, ngunit napipilitin tayong gawin ito. Hanggat ang pamamaraang ito ay maaaring masakop ang Yan City at mapanatili ang pagkakaroon ng Huang family, gagawin namin ang anumang kinakailangan. Malamig na sabi ni Huang Ying. Ang lahat sa eksena ay nagpahayag ng mahusay na pag-unawa sa kanyang sinabi. Alam nilang lahat na hindi ito magiging anumang uri ng matuwid na gawa, ngunit ngayong nahulog na ang minahan sa mga kamay ng prefecture, naramdaman nilang napilitan silang gawin ito. Kung hindi nila sasamantalahin ang sitwasyon ngayon, hindi magtatagal ang prefecture na mapabuti ang kanilang kabuoang lakas at maabyutan ang lakas ng kanilang puwersa. Sa oras na iyon, haharapin ng Huang family ang katapusan nito.
Natural, hindi sila papayag na mangyari ito. Ito ay isang hindi mabata na kawalan kung mawawala ang pamilya na kanilang itinatag. Tai, huwag ka nang magsalita pa. Ngayong gabi ay magiging kay Yan Dongliu at ang katapusan ni Jiang Chen. Dapat nating putulin ang Jiang Chen na iyon sa 1,000,000 piraso ngayon upang maipaghiganti ang pagkamatay ni Sixth Uncle at Haoran. Sa pagsali ni Yuan Hong sa ating puwersa, mayroon tayong 3 eksperto sa Heaven Immortal ngayon. Ang Yan Dongliu na iyon ay tiyak na hindi mapapantayan para sa atin kahit pa lumaki pa siya ng 2 pang ulo at 4 na braso. Pagkatapos ng gabing ito, ang buong Yan City ay magiging atin na. Sabi ni Huang Haofei na nagngangalit ang mga ngipin. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Jiang Chen, lahat ng galit niya ay sumiklab sa loob niya. Ang kanyang pagkamuhi kay Jiang Chen ay lumampas sa pagkamuhi niya sa prefecture. Sige, lumipat tayo sa mineral mine ngayon. Utos ni Huang Ying. Isang grupo ng mga eksperto pagkatapos ay mabilis na nawala sa maulan na gabi. Bawat lugar na kanilang madaanan ay nagiging fog ang hangin. Bawat patak ng ulan na 1 pulgada ang layo sa kanila ay sumangga sa hamog. Sa loob ng minahan ng mineral, ang lahat ay masigla pa rin tulad ng dati. Patuloy silang nagmimina ng makintab na immortal metastones na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Haha, hindi ko naisip na may ganoong kalaking kayamanan sa labas ng Yan City. Nagtataka ako kung gaano karaming mga immortal metastones ang maaaring makuha mula sa malaking minahan na ito. Kung hindi dahil sa mismong paggalaw ng minahan, hindi natin malalaman. Tama iyan. Ang minahan na ito ay puno ng kumikinang na immortal metastones. Ang bawat bato ay may walang limitasyong pagtakpan dito at itinuturing na isang superior item sa sinuman. This time, yumaman na talaga ang prefecture natin. Sa napakaraming immortal metastones, sandali na lang bago malampasan ng ating buong puwersa ang Huang family. Panahon na para manguna tayo pagkatapos ng napakaraming taon ng hidwaan sa Huang family. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ni Master Jiang. Siya ay bata pa, napaka-talented at napakapangit. Kung hindi dahil kay Master Jiang, ang minahan ng mineral na ito ay naging sa Huang family. Ang mga eksperto ng prefecture ay nagmimina ng mga mahalagang bato at masayang nag-uusap sa isa't isa. Ang kanilang paksa ay tiyak na may kinalaman kay Jiang Chen. Tila ang kasikatan ni Jiang Chen sa prefecture ay nasa likod lang ni Yan Qingcheng ngayon. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Yan Qingcheng sa kanyang puso matapos marinig ang sinabi ng mga taong ito tungkol kay Jiang Chen. Matapos makilala si Jiang Chen sa loob ng mahabang panahon, ang pagmamahal niya sa kanya ay lalo pang lumakas. Ito ang sinabi ng mga tao tungkol sa romantikong panahon ng isang babaeng kabataan. Sa sandaling hinayaan ng isang batang babae ang kanyang sarili na umibig sa isang tao, ang pag-ibig na iyon ay lalago lamang at mas malalim. Hong Long. Biglang umugang ang malakas na ingay sa minahan mula sa labas, na yumanig sa loob ng minahan. Sa kabila ng nasa loob ng yungib, naramdaman nila ng malinaw ang malakas na shockwave. Hindi maganda. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Qingcheng. Umikot siya at tinungo ang exit. Ang iba ay tumigil sa kanilang operasyon at sumunod sa kanya. Ilan sa mga dalubhasa sa Yiyuan ay nagsalubong din ng kanilang mga kilay. Lahat sila ay mga piling eksperto. Nararamdaman nila na may dumating para manggulo sa labas. Sa isang bakanteng lupain sa labas ng minahan ng mineral, mas malakas ang ulan kaysa dati. Binabantayan nina Yuan Hong at Yuan Chengjun at ilang mas mataas na ops ng prefecture ang minahan ng mineral. Nakatayo sa tapat nila ang ilang dosenang lalaking nakasuot ng itim. Walang duda na sila ang mga eksperto ng Huang family. Nagdilim ang ekspresyon ni Yan Qingcheng nang makita niya ang nangyari. Pero buti na lang, napaghandaan na nila ito sa pamamagitan ng pagdala kay Yuan Hong dito. Kung hindi, hindi nila kayang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Huang Ying, anong ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng gabi? Natalo ka na kahapon. Ang minahan na ito ay wala nang kinalaman sa Huang family. Mariing sabi ni Yan Qingcheng. Haha, Miss Qingcheng, paanong ang aming pamilya ay madaling sumuko sa ganoong kalaking kayamanan, tama ba? Dalawang tawa ang pinakawalan ni Huang Ying. Patriarch Huang, kami, ang Yiyuan Association ay hindi kailanman nakialam sa mga salungatan sa pagitan mo at ng prefecture,
ngunit ang iyong biglaang pagkilos ngayon ay ganap na hindi inilalagay ang aming samahan sa iyong mga mata. Kami ang judge ng laban kahapon. Ang katotohanan ay nananatiling natalo ka sa kompetisyon. Hindi kaya matatanggap ni Patriarch Huang ang pagkatalo. Tahimik na nagsalita si Wu Chang ng Yiyuan Association. Ang ideya ng Huang family na ninakawan ang minahan ng mineral sa ganitong paraan ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Sa kanyang pananaw, itong si Huang Ying ay tiyak na wala sa kanyang isip. Dapat malaman ng isang tao na ang ganitong pagkilos ay hindi lamang direktang makakasakit sa prefecture, gagawin din ito ang Yiyuan Association na kanilang kaaway. Saan nakuha ng Huang family ang kanilang katapangan para harapin ang dalawang malalaking kapangyarihan? Elder Wu, huminahon ka. Hinding-hindi gagawin ng aming pamilya na kaaway namin ng Yiyuan Association. Sumang-ayon ang prefecture na bigyan ka ng 20% ng Immortal Metastones. Ako, si Huang Ying ay magbibigay sa iyo ng 30% nito. Hindi kami magdudulot ng problema sa Yiyuan Association. Ito ay isang bagay sa pagitan natin at ng prefecture. Sabi niya. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Wu Cheng na sumimangot. May gusto pa sana siyang sabihin pero ayaw lumabas sa bibig niya. Bilang isang negosyante, ang hinahangad niya ay tubo. Ngayong ipinadala na ng pamilyang Huang ang lahat ng kanilang makapangyarihang eksperto upang sakupin ang minahan ng mineral, dapat nilang gawin itong ligtas sa pamamagitan ng pag-iwas dito, kung hindi, ang buong eksena ay magiging pangit at hindi ito magdadala sa kanila ng anumang benepisyo. Nakakahiya talaga ang mapagpanggap mong gawa mo. Malamig na sabi ni Yan Qingcheng. Bakas din sa mukha ng iba ang galit. Tila may magandang pananaw si Yuan Hong, kung hindi nila kayang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Simula noong sinaunang panahon, ang panalo ay palaging hari at ang natalo ay ang kontrabida. Hanggat sinisira namin ang iyong prefecture, ang Yan City ay magiging Huang family. Sino ang mag-aalaga sa paraan na ginamit? Pumalaklak si Huang Ying, iniiwasan ang tanong para sa kanyang sariling integridad. Ang gusto niya ay ang resulta. Hanggat magtagumpay siya, gagawin niya ang lahat ng kailangan. Sa malupit at mapagkumpetensyang immortal na mundo, walang gaanong moral na mga prinsipyo ang umiral. Sa kalaunan, igagalang lamang ng mga tao ang pinakamalakas na pangunahing kapangyarihan. Humph! Huang Ying, huwag mong isipin na ang ating prefecture ay isang marupok na target na madali mong apihin. Kahit na dinala mo dito ang lahat ng eksperto ng pamilya mo para sa isang raid, ano? Malapit nang dumating ang tatay ko. Malamig na umungol si Yan Qingcheng. Hindi siya natakot sa puwersa ng Huang family dahil kasama nila si Yuan Hong. Alam niya na ang tiyuhin na ito, isang tunay na eksperto sa Heaven Immortal ay sapat na upang harapin ang halos lahat ng bagay. Tito Yuan, mabilis na ipadala ang senyales ng pagkabalisa pabalik sa aking ama. Hilingin sa kanya na magdala ng mga pampalakas ngayon. Dahil gusto ng Huang family na magdeklara ng digmaan laban sa amin, malugod naming tatanggapin ito. Tumingin si Yan Qingcheng kay Yuan Hong. Naipadala ko na ang distress signal. Naniniwala ako na malapit nang dumating si City Lord. Big Miss, pasensya na. Biglang sabi ni Yuan Hong. Natigilan si Yan Qingcheng dahil hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Yuan Hong. Ano ang ibig sabihin ni Yuan Hong sa pagsasabing nagsisisi siya habang nakaharap nila ang isang malaking grupo ng mga puwersa ng kaaway? Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang pulang dugo na mga mata ni Yuan Hong. Tio Yuan, ikaw, sigaw ni Yan Qingcheng. Pa! Sa isang iglap, naglabas si Yuan Hong ng energy seal at ibinalot ito kay Yan Qingcheng. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya akalain na aatakehin siya ni Yuan Hong sa kritikal na yugtong ito. Nilabanan niya ito ng buong lakas, ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Barf! Si Yan Qingcheng ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Puting-puti ang kanyang bibig. Nakontrol na siya ng energy strike ni Yuan Hong, dahilan para hindi siya makakilos. Yuan Hong, anong ginagawa mo? Shit! Anong nangyayari? Bakit sinalakay ni Yuan Hong si Big Miss? Elder Yuan, ano ang ginagawa mo? Bakit mo inatake si Big Miss? Nagulat ang lahat sa kampo ng prefecture. Wala sa kanila ang nag-imagine na mangyayari ang bagay na ito. Sa kanilang pananaw, si Yuan Hong ang kanilang pinakamalaking tiwala.
Naisip nila na hanggat nandito si Yuan Hong upang ipagtanggol laban sa mga puwersa ng Huang family, sapat na para sa kanila na humawak hanggang sa dumating ang City Lord dito. Gayunpaman, ang bagay na nangyari ngayon ay naguguluhan sa kanilang lahat. Yan Qingcheng, sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa ang prefecture? Mapang-asar na sabi ni Huang Ying. Ang biglaang pag-unlad na ito ay nagulat din sa lahat ng mga eksperto ng Yiyuan Association. Sa ngayon, kahit isang tulala ay masasabi kung ano ang nangyayari. Si Yuan Hong ay sumali na sa Huang family at tumalikod sa prefecture. Ipinaliwanag nito kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang Huang family na salakayin ng minahanang mineral sa oras na ito. Walang mag-aakala na ipagtaksila ni Yuan Hong ang prefecture dahil alam nilang matagal nang magkasama sina Yuan Hong at Yan Dongliu. Naisip nila na imposibleng magkalaban ang isa sa kanila. Gayunpaman, ngayon lang nangyari ang imposibilidad na ito, na nagulat sa lahat. Tito Yuan, ikaw. Tinitigan ni Yan Qingcheng si Yuan Hong at walang magawang umiling. Hindi siya makapaniwala na ito ang totoong bagay. Ang lungkot at kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya ngayon ay hindi kayang unawain ng sinuman. Pakiramdam niya ay unti-unting hinihiwa ng kutsilyo ang kanyang puso nang masaksihan niya na ang kanilang pinagkakatiwalaang lalaki ay nagtaksil sa kanilang lahat. Qingcheng, dapat mong sisihin ang iyong ama. Mula nang dumating ang Jiang Chen na iyon sa prefecture, lahat ng atensyon mo ay napunta sa kanya. Kaming mag-ama ay nauwi sa hindi pinapansin sa kabila ng lahat ng mga kontribusyon at dedikasyon na ibinigay namin sa prefecture. Kaya, kami mismo ang nakakita ng ibang landas. Sa sandaling mapatay si Yan Dongliu, magiging atin ang prefecture. At ikaw, Qingcheng, hanggat pinaglilangkuran mo ako ng mabuti, sisiguraduhin kong mabuting pakikitungo sa iyo mula noon. Nakangiting sabi ni Yuan Chengjun, na sa wakas ay inihayag niya ang kanyang masamang hangarin. Walang hiya talaga. Mali talaga ako sa iyo, Yuan Chengjun. Tumingin si Yan Qingcheng kay Yuan Chengjun. Noon pa man ay tinuturing niya itong kapatid. Ang relasyon sa pagitan nila ay nagsimula mula pagkabata habang sila ay lumaki ng magkasama. Ang ganitong relasyon ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong relasyon, ang kanyang mga mata ay kasalukuyang puno ng ganap na poot. Si Yuan Chengjun ay nagtaksil sa kanila at nakipagsabwatan sa kaaway. Ang aspetong ito lamang ang gumawa ng pagkakaiba sa pagitan niya at ni Jiang Chen na 100,000 milya ang lapad. Noong si Jiang Chen ay pinilit ni Huang Xiong, sa halip na sumama sa kanila, dumiretso siya ng mag-isa sa Han Village upang iligtas ang mga taga-nayon. Ito ang dahilan kung bakit siya naging isang tunay na lalaki. Damn Yuan Hong, Yuan Chengjun. Tiyak na pareho kayong hindi alam kung ano ang kawalang hiyaan. Malaki ang tiwala sa inyong dalawa ng City Lord, ngunit ang tanging natanggap niya ay ang inyong mapanghimagsik na pagtataksil. Galit na sumumpa ang isang matanda. Namumula na ang mga mata niya. Ganun din ang reaksyon ng iba. Dapat ay masayang anihin nila ang Immortal Metastones, at naisip na ligtas sila kapag may Heaven Immortal Expert na nagbabantay sa kanila. Sa kanilang pagtataka, ang Heaven Immortal Senior na ito at ang kanyang anak ay mga purong jackal lang na lumalamon ng mga tao nang hindi niluluwa ang mga buto. Swoosh! Sa sandaling nawala ang boses ng matanda, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang harapan nang bigla na lang tumusok sa kanyang puso. Ang umatake ay si Yuan Chengjun, at ang tumama sa puso ng matanda ay ang kanyang espada. Barf! Ang matanda ay nagbuga ng isang bibig ng dugo, ang kanyang katawan ay nanginginig at nanginginig na hindi mapigilan. Ang kanyang pulang dugo na mga mata na puno ng puot at kawalan ng pag-asa ay nanlilisik kay Yuan Chengjun. Ang matanda ay hindi nagawang mamatay ng payapa. Ito ang kinahinatnan ng pag-insulto sa aking ama. Hinugot ni Yuan Chengjun ang kanyang espada at bumagsak ang matanda sa lupa. Ang elder ay isang half-step Heaven Immortal Expert. Hindi siya dapat napapatayin ni Yuan Chengjun, ngunit dahil natatakpan siya ng kanyang emosyon ngayon at hindi niya akalain na aatakehin siya ni Yuan Chengjun, natigilan siya nang ilunsad ni Yuan Chengjun ang kanyang strike. Yuan Chengjun, hayop ka! Naging emosyonal si Yan Qingcheng nang makita niyang isang elder ng kanyang prefecture ang namatay sa mga kamay ni Yuan Chengjun. Hindi siya magiging emosyonal kung namatay ang matanda sa pakikipaglaban sa Huang family. Alam niya na ang gayong kamatayan ay isang ganap na kahihiyan sa matanda.
Sa madaling salita, ang matanda ay hindi nagawang pumanaw ng payapa. Ang bawat eksperto ng Yiyuan Association ay tahimik na nakatingin sa eksena. Walang umimik sa kanila, wala nang kaugnayan sa kanila ang eksenang ito. Sa kabilang banda, ang mga eksperto ng Huang family ay nakaramdam ng tuwa, nang makita ang panloob na pagpatay sa kampo ng prefecture, mas mabuti ang pakiramdam kaysa sa pagpatay sa mga tao ng prefecture gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ganito ang nangyayari sa mga matigas ang ulo. Para sa iba pa sa inyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataong sumali sa amin ngayon. Maliban dyan, ang kalalabasan mo ay magiging katulad niya. Matalim na tinitigan ni Yuan Chengjun ang natitirang matataas na lugar ng prefecture. Si Yan Qingcheng ay nasa ganap na kawalan ng pag-asa ngayon. Ang natitira sa kanyang mga mata ay kawalan ng pag-asa at luha. Sa kabila ng matagal na pagkakakilala sa dalawang lalaking ito, naramdaman niyang hindi siya pamilyar sa kanila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sinasabi ng mga tao na mahirap hulaan ang isip ng tao. Alam niyang tapos na ang prefecture. Matatapos na sana ang lahat ngayong araw. Sumali na si Yuan Hong sa Huang family, na naging dahilan upang magkaroon sila ng kabuuang 3 eksperto sa Heaven Immortal, na naiwan lamang si Yan Dongliu sa prefecture. Paano kayang tumayo ang City Lord laban sa 3 sa kanila? Siya ngayon ay nagdasal na ang kanyang ama at si Jiang Chen ay hindi lumitaw dito dahil iyon ay walang pagkakaiba sa pagpunta sa impyerno. Kitang-kita ang motibo ng Huang family. Dumating sila ngayon hindi lamang para sakupin ang kontrol sa minahan ng mineral, kundi para puksin din si Yan Dongliu at ang puwersa ng prefecture, at Jiang Chen. Alam ni Yan Qingcheng na ang puot ng Huang family para kay Jiang Chen ay higit pa sa puot nila sa prefecture. Walang utang na loob na anak ng Abturk. Ang prefecture ay nag-aksaya ng napakaraming mapagkukunan sa inyong dalawa sa lahat ng mga taon na ito. Kahit mamatay ako ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka kasama ko. Isang madamdaming elder ang malakas na nagmura kay Yuan Chengjun, pagkatapos ay sinunggaban siya ng kanyang immortal weapon. Ang elder na ito ay isa ring half-step Heaven Immortal expert. Siya ay naglunsad ng isang ganap na pag-atake kahit na ito ay magbuwis din ng kanyang buhay. Tila nawalan na ng pag-asa ang matanda, ngunit ayaw mamatay ng walang kabuluhan. Kaya, mas gugustuhin niyang isakripisyo ang sarili para sirain ang isa sa kanila. Gayunpaman, malinaw na hindi magtatagumpay ang matanda sa ganoong sitwasyon. Kahit na mayroon siyang kakayahang gamitin ang kanyang kamatayan para wasakin si Yuan Chengjun, hindi lang tatayo si Yuan Hong doon at panuurin ang kanyang anak na pinatay. Bang! Isang napakalakas na alon ng chi ang lumabas sa kanyang katawan na parang isang matalim na talim, na dumapo sa katawan ng matanda. Ang pag-atake ay nagmula kay Yuan Hong. Hindi man lang napigilan ng matanda dahil hindi sila magka-level. Ang matanda ay pinalipad sa pamamagitan ng pag-atake. Kitang-kita ng lahat ang malalim na kaba sa kanyang dibdib. Ito ay dapat na isang napakaseryosong pinsala. Bagamat hindi ito sapat upang kitilin ang kanyang buhay, ito ay ganap na nawala ng kakayahan sa matanda. Sa sandaling ito, si Yuan Chengjun ay tumama na parang kidlat. Ang espada ay pinalis, naputol ang ulo ng matanda sa katawan. Bumulwak ang dugo na parang bukal, na naging malupit at madyugo ang buong tag-ulan. Masyadong marahas si Yuan Chengjun. Siya ay naging demonyo sa kadiliman sa mata ng prefecture. Ang matanda na kakapatay lang niya ay ang nakatatanda na yumakap sa kanya noong bata pa siya, ngunit pinatay lang niya ang matanda na iyon na parang tupa, walang awa. Sa pagtingin sa dalawang patay na eksperto, si Yan Qingcheng ay nawalan ng pag-asa. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha niya. Naunawaan na niya ngayon na ito ang dahilan kung bakit sumama sa kanya si Yuan Hong, isang taong bihirang lumabas ng prefecture. Lumalabas na si Yuan Chengjun ay may balak na laban kay Jiang Chen, nakipagsabwatan sa Huang family. Kung hindi dahil sa tiwala niya kay Jiang Chen, matagal na niyang hindi naiintindihan si Jiang Chen at nagkamali siya ng tawag. Ang kapaligiran ay hindi maihahambing. Ang mga patak ng ulan ay biglang bumagsak sa temperatura, na nagpapanginig sa bawat eksperto ng prefecture. Nakulong sila tulad ng mga walang magawang mabangis na hayop. Nakaramdam sila ngayon ng galit at takot, walang awa si Yuan Chengjun sa kabila ng pagiging kagalang-galang niyang mga nakatatanda noon.
Walang gustong mamatay, ang kamatayan ay isang kailahilakbot na bagay sa sinuman. Sa prefecture, natanggap ni Yan Dongliu ang distress signal na ipinadala ni Yuan Hong. Agad siyang kumilos sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng mga eksperto kabilang si Jiang Chen. Ngayon ay magiging isang mahalagang buhay o kamatayang labanan sa pagitan nila at ng Huang family. Kaya natural na kailangan nilang gamitin ang lahat ng puwersa na mayroon sila sa laban na ito. Higit pa rito, si Jiang Chen ay isang eksperto na mas nakakatakot kaysa sa isang ordinaryong half-step na eksperto sa Heaven Immortal. Una, mayroon siyang nakakabaliw na lakas ng pakikipaglaban na maaaring pumatay sa isang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal. Pangalawa, mayroon siyang kakayahang lumipad na magiging lubhang kapakipakinabang sa kanilang puwersa. Anong nangyari, City Lord? May nagtanong. Nakatanggap lang ako ng hudyat mula kay Kuya Yuan na sinasalakay ng Huang family ang minahanang mineral sa kalagitnaan ng gabi, na tila gustong kontrolin ang minahanang mineral. Kailangan na nating kumilos ngayon. Natatakot ako na hindi sila kayang labanan ni Kuya Yuan ng ganoon katagal. Malungkot na sabi ni Yan Dongliu. Shit. Alam kong hinding-hindi pababayaan ng Huang family ang bagay na ito. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang gagawin nila. Sa kabutihang palad, sinundan ni Elder Yuan ang grupo. O kung hindi, si Big Miss ay nasa totoong panganib. Masyado nang malalayo ang Huang family dito. Hindi nila matanggap ang pagkatalo. Gayunpaman, ang ating prefecture ay hindi isang kaaway na madaling masaktan. Ang gabing ito ay magiging isang buhay at kamatayang labanan, makikita natin kung sino ang mas malakas. Ang bawat eksperto ng prefecture ay napuno ng pagsabog ng chi at pagpatay ng layunin. Ang tagumpay ng labanan kahapon ay nagpasigla ng kanilang diwa ng pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi nila akalain na magiging ganito kahirap ang senaryo na kakaharapin nila. Ang mag-ama Yuan ay nagsama na. Tanong ni Jiang Chen na nakakunot ang noo. Tama iyan. Kung hindi sumama si Yuan Hong sa kanila, hindi nila kakayanin ang pag-atake ng Huang family. Sabi ni Yan Dongliu. Masama ito. Natatakot ako na pareho na silang sumali sa Huang family. Siguradong nasa matinding panganib si Ching Cheng ngayon. Ang ekspresyon ni Jiang Chen ay lubhang nagbago. Ang sitwasyon ay medyo halata kay Jiang Chen. Dahil sa katayuan ni Yuan Hong, hindi siya kailanman magkukusa na bantayan ang minahanang mineral. Bukod dito, ang Huang family ay naglunsad ng kanilang pag-atake sa unang araw na sinimulan nila ang operasyon ng pagmimina, na tila masyadong nagkataon. Isa pa, naghinala na siya sa pagkatalo ni Yuan Chengjun kay Huang Haofei kahapon. Ang tanging paliwanag sa mga pangyayaring ito ay ang mag-ama ay nakipagsabwatan na sa Huang family nang hindi nalalaman ng prefecture. Marahil ang mga tao ng prefecture ay nagtiwala sa mag-ama ng higit kaysa sa kanilang pinagkakatiwalaan ni Jiang Chen. At saka, may especially iya sa prefecture. Napagmamasdan na niya ang kakaibang pag-uugali ni Yuan Chengjun at matagal na siyang itinuturing na kaaway. Ano ang sinabi mo? Alchemist Jiang, biro ba ito? Nagdilim ang ekspresyon ni Yan Dongliu. Siya at si Yuan Hong ay dumaan sa mga hamon sa buhay at kamatayan. Ang sinabi ni Jiang Chen ay talagang hindi nasiyahan sa kanya. Wala ako sa mood makipagbiruan sa inyong lahat. Kung ako sayo, susugod agad ako sa mineral mine, kung hindi, huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Jiang Chen, pagkatapos ay pumiglas siya at itinulak ang sarili patungo sa direksyon ng minahanang mineral na may flaming wings. Hindi na nagtagal pa si Yan Dongliu, agad siyang sumunod sa likod ni Jiang Chen. Ang iba pang mga nakatataas ay kumilos din sa kanilang buong bilis patungo sa kanilang destinasyon. Sa katunayan, si Jiang Chen ay talagang hindi interesado sa alitan sa pagitan ng Huang family at ng prefecture sa simula pa lang, ngunit habang umuunlad ang usapin, siya ay hindi sinasadyang sinipsip sa gayong bagyo. Dagdag pa, pagkatapos malaman ng mga insidente tungkol kay Ouyang He at Tian Mayon, lalo niyang hinamak ang gawa ng pagtataksil. Dahil sa kawalan niya ng kakayahang mag-higanti kay Tian Mayon, ilalabas niya ang lahat ng galit niya sa mag-ama. Bilang karagdagan, si Yan Qingcheng ay malamang na nasa tunay na panganib ngayon. Bagamat hindi niya inisip na makipagrelasyon sa babaeng ito na labis na humahanga sa kanya, hinding-hindi niya ito makikitang mahulog sa maling kamay.
Habang nasa daan, si Yan Dongliu at ang iba pang mga eksperto ay nagiging malungkot na hindi maihahambing na ginagawang lubhang nakakainis ang kapaligiran. Ang sinabi ni Jiang Chen ay naguguluhan sa kanila dahil hindi sila maniniwala na ipagkakanulo sila ni Yuan Hong. Kung totoo ang sinabi ni Jiang Chen, tiyak na babagsak ang prefecture sa isang hindi pa naganap at hindi na mababawi na krisis. Ang ulan sa paligid ng minahanang mineral ay mas malakas kaysa sa ibang mga palasyo. Huang family at Yuan Hong ay nakatayong magkasama. 100 mga bangkay ang inilatag sa harap nila sa hindi maayos na paraan. Ang mga patak ng ulan ay walang humpay na tumatama sa mga bangkay. Umaagos ang dugo kung saan-saan, na nagmumukhang kahindik-hindik at nakakatakot ang buong eksena. Iyon ang eksenang nakita ni Yan Dongliu at ng iba pa nang makarating sila sa minahanang mineral. Tumakas ang tibok ng puso ni Yan Dongliu nang makita niya ang eksena sa unahan. Hindi lang siya, pati na rin ang lahat ng eksperto ng prefecture. Ang mga bangkay na inilatag sa lupa ay ang mga matataas na lugar sa prefecture. Dati silang magkapatid sa buhay at kamatayan. Ngayon, lahat sila ay patay na nakahiga sa nagyayelong malamig na gabi, hinahayaan ang ulan na tumama sa kanilang mga katawan. Ang higit na ikinadismaya nila ay makita sina Yuan Hong at Huang Ying na magkatabi, walang pakialam sa mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Mahuhulaan ng sinumang tanga ang nangyari at ang koneksyon ni Huang Ying at Yuan Hong. Marami sa kanila ang sumilip kay Jiang Chen, lubos na humanga sa kanyang kakayahan sa pagbabawas. Gayunpaman, ang kasalukuyang eksena ay isang bagay na hindi nila gustong makita, dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng prefecture. Hindi matanggap ni Yan Dongliu ang katotohanan. Isa itong malaking psikolohikal na dagok sa kanya. Kuya Yuan, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nagsalita si Yan Dongliu. Masasabi ng lahat na nanginginig ang boses niya. Ang ekspresyon ni Yuan Hong ay tila hindi natural at bahagyang nagigilty habang kaharap niya si Yan Dongliu. Bagamat marami siyang naiambag sa prefecture, alam niyang napakahusay ng pakikitungo sa kanya ng City Lord, ngunit wala nang babalikan pagkatapos ng ginawa niya ngayon. Kuya Yan, lahat ay maaaring gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Ginawa ko na ang akin at hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Sumang-ayon ako kay Huang Patriarch na hanggat napilayan mo ang iyong paglilinang, ililigtas namin ang iyong buhay. Tretuhin ito bilang isang pabor para sa kapatiran na mayroon tayo noong nakaraan. Walang ekspresyong sabi ni Yuan Hong. Barf. Nang inag sa galit ang katawan ni Yan Dongliu, pagkatapos ay bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Namutla ang mukha niya. Ito ay dahil ang galit ay nanag sa kanyang isip. Ang sinabi ni Yuan Hong ay tumusok sa kanyang puso gamit ang isang talam na nagpadugo sa kanyang puso. Hindi maganda, ang City Lord ay nababalot ng kanyang galit. Malubhang makakaapekto ito sa kanya. Bulalas ng isang tao. Hindi matanggap ni Yan Dongliu ang kanyang nakikita. Hindi niya matanggap na ang kanyang sariling buhay at kamatayang kapatid ang magtaksilan sa kanya. Ito ay isang hindi maisip na psikolohikal na suntok, na pinagsasama ang galit at kalungkutan. Naapektuhan nito ang kanyang puso, dahilan upang hindi niya maiikot ng maayos ang Immortal Chi. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang kalaban. Nang makita ang nangyari kay Yan Dongliu, hindi napigilan ni Jiang Chen na mapabuntong hininga at umiling. Si Yan Dongliu ay dapat isang taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan at pag-ibig, na nagpapaliwanag kung bakit hindi niya matanggap ang mga nangyayari ngayon. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang pag-iingat laban kay Yuan Hong, kung ginawa niya yon, hindi siya haharap sa ganitong pangyayari ngayon. Natakot siya na ang kasalukuyang Yan Dongliu ay nahaharap sa parehong sitwasyon tulad ni Ouyang He. Bagamat hindi pa niya naranasan ang ganoong pangyayari noon, naiintindihan niya ang mga ito. Kung pinagtaksilan siya ni Han Yan at Tyrant tulad ng mga tusok na iyon isang araw, sumumpa siya na hindi siya magiging kaaya-aya. Siyempre, hindi gagawin ni Han Yan at Tyrant ang ganoong bagay sa kanya. Ang ugnayan sa pagitan nila ay nabuo mula sa mga pagsubok at pagsubok. Yuan Hong, ako, si Yan Dongliu ay hindi kailanman nagtrato sa iyo ng masama at noon pa man ay tinuturing kita bilang aking tunay na kapatid sa dugo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa ito sa akin. Ang ekspresyon ni Yan Dongliu ay naging mas malamig.
Hindi man katanggap-tanggap ang eksenang ito, nandito na siya. Kailangan niyang tanggapin sa gusto niya o hindi. Kuya yan, wala na akong ibang masasabi dyan. Magiging pareho pa rin ang kalalabasan. Sana pakinggan mo ako para mabuhay ka. Malamig na sabi ni Yuan Hong. Tian Donglio, binigyan ko ng mukha si Kuya Yuan ngayon. Hanggat napilayan mo ang iyong pagtatanim, ililigtas ko ang iyong buhay. Pagkatapos nito, maaari kang bumalik upang mamuhay tulad ng isang normal na tao. Anong masasabi mo? Nagpakita si Huang Ying ng mukha ng pagmamataas. Katulad ng inaasahan niya ang kasalukuyang eksena. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngayon na si Yan Dongliu ay naapektuhan ng galit, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mababawasan din ng husto. Kaya't imposible para sa kanya na labanan sila, lalo na ang pakikipaglaban sa tatlong eksperto sa Heaven Immortal. Bullshit. Ako, si Yan Dongliu ay hinding-hindi ibababa ang aking ulo sa iyo kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paggawa ng sukdulang sakripisyo. Hindi rin magiging madali para sa iyo na patayin ako. Nagalit si Yan Dongliu. Namula ang magkabilang mata niya. Dahil lubusang binaliwala ni Yuan Hong ang kanilang magkapatid na relasyon, hindi na niya ito dapat pag-isipan pa. Tian Donglio, napakasimple mong mamatay. Pero iniisip ko kung handa din bang mamatay ang mga kampan mo kasama ka. Bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon ngayon. Kung sino man ang may gusto ay pwedeng sumama sa tabi ko ngayon. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Nilaibot ng mga mata ni Huang Ying ang mga eksperto na nakatayo sa tabi ni Yan Dongliu. Lahat sila ay mga nakatataas sa prefecture. Lahat ng tao ay may karapatang pumili. Hindi ko pipilitin ang sinuman sa inyo. Maaari mong piliing sumali sa Huang family. Sabi ni Yan Dongliu. Panginoon ng lungsod, ako, si Lao Wang ay hindi isang taong walang utang na loob. Napakahusay ng pakikitungo sa akin ng prefecture nitong mga taon. Hindi ko magagawa ang ginawa ng mga taksil na iyon. Ngayon, handa akong maglaho kasama ang prefecture. Tama iyan. Kung sasali tayong lahat sa Huang family ngayon, wala tayong pinagkaiba sa walang pusong mag-ama. Baka mamatay pa ako kung pipilitin kong ipagkanulo ang prefecture. Panginoon ng lungsod, hindi kami sasama sa panig ng kalaban. Kahit na ngayon ang huling laban ng ating buhay, hindi natin mararamdaman na mawawala ng kabuluhan ang ating pagkamatay. Ang bawat isa at bawat eksperto ng prefecture ay nagpahayag ng kanilang determinasyon at katwiran. Nangangahulugan nito na si Yan Dongliu ay isang napakabuting tao, dahil kahit na sa harap ng ganoong desperado na sitwasyon, napakarami pa rin sa kanila ang nagpumilit na sundan siya. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi mga tanga. Malinaw na malinaw sa kanila ang sitwasyon sa hinaharap. Isinasantabi ang mga bono na mayroon sila sa prefecture, kahit na sumali sila sa Huang family ngayon, dahil sa personalidad ni Huang Ying at Yuan Hong, tiyak na hindi sila pakikitunguhan ng maayos. Kaya, mas gugustuhin nilang mamatay ng may pagmamalaki kaysa mabuhay na parang aso sa Huang family habang buhay. Mabuti, parang ako, hindi mali si Yan Dongliu sa pagpili ng mga tao. Nag-iba-iba ang chi ni Yan Dongliu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto dahil wala siyang nakitang anumang bakas ni Yan Qingcheng sa kampo ng kalaban. Yuan Hong, nasaan si Qingcheng? Anong ginawa mo sa kanya? Malakas na sigaw ni Yan Dongliu. Haha, huwag kang mag-alala Yan Dongliu. Hinding-hindi gagawa si Cheng Jun ng anumang bagay na makakasira kay Miss Qingcheng. Natatakot ako na dalawa sa kanila ang nagkakasiyahan ngayon. Tumawa si Huang Ying ng malakas. Barf. Pagkaraang marinig ito, bumulwak si Yan Dongliu ng isa pang subo ng dugo at pinagalitan. Hayop ka. Kung may mangyari kay Qingcheng, susuyuan ko kayong lahat kapag naging multo ako. Nawala sa kontrol ang emosyon ni Yan Dongliu. Si Yan Qingcheng ang kanyang laman. Alam niyang matagal nang hinahangaan ni Yuan Chengjun ang kanyang anak, ngunit kung mapahamak ang kanyang anak na babae sa suntok na iyon, natatakot siyang hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang kanyang anak na ipagpatuloy ang buhay nito. Haha, Yan Dongliu, hindi mo inaasahan na magkakaroon ng ganoong araw di ba? Natutuwa akong makita kung gaano kakalungkot ngayon. Muling humagalpak ng tawa si Huang Ying. Hindi pa siya umaatake dahil gusto niyang makita ang melancholic look ni Yan Dongliu. Para sa kanya, ang makita ang ganoong klase ng tingin sa mukha ng kanyang kaaway ay isang kasiyahan.
Gayunpaman, walang nakapansin na ang Jiang Chen, na nakatayo sa likod ni Yan Dongliu ay wala na. Kahit na ang eksperto ng prefecture ay hindi napansin, para bang si Jiang Chen ay hindi kailanman nagpakita dito. Sa loob ng minahan ng mineral ay isa pang eksena. Ang cultivation base ni Yan Qingcheng ay tinataka ni Yuan Hong. Siya ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Yuan Chengjun ngayon, tulad ng isang ibon sa hola. Sister Qingcheng, basta pumayag kang pakasalan ako, sisiguraduhin kong walang mang-aapi sa iyo sa hinaharap. Mahal na mahal kita. Nakatitig si Yuan Chengjun sa mukhang nagdadalamati na si Yan Qingcheng at nagsalita ng may napakaamong ngiti. Ba, hayop ka. Naging bulag kami ng aking ama. Kahit na ako, si Yan Qingcheng ay mamatay ngayon, hindi ako magpapakasal sa isang halimaw na tulad mo. Naiinis si Yan Qingcheng sa mukha ni Yuan Chengjun. Iyon ay isang puot na napukaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya kailanman kinasusuklaman ang isang tao. Humph. Yan Qingcheng, anong maganda sa Jiang Chen na yan? Hindi man lang siya may kumpara sa akin. Sabay tayong lumaki. Dapat alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sinasabi mo ba sa akin na mas mababa ako sa Jiang Chen na iyon nakara-rating lang dito ilang araw na ang nakalipas? Galit na gumanti si Yuan Chengjun kay Yan Qingcheng, naramdaman niyang nasaktan ang kanyang pride at ninsulto ng husto. Paano siya, isang pambihirang henyo ay mas mababa kaysa kay Jiang Chen? Bukod pa rito, napakahusay ng pakikitungo ni Yan Qingcheng sa bagong lalaki na ito, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi kasiya siya. Ang pinaka-nakapanlulumong bagay na naramdaman niya ay ang hindi pagkakaroon ng pagkakataong patayin si Jiang Chen kanina. Tataksil ka. Ang lakas ng loob mong ikumpara ang iyong sarili kay Kuya Jiang. Si Kuya Jiang ay isang lalaking may pagmamahal at katwiran. Isa ka lamang walang hiyang maliit na tao. Ang paghahambing sa iyo kay Kuya Jiang ay magiging insulto lamang kay Kuya Jiang. Sabi ni Yan Qingcheng na may malamig na ngiti. Kahit na ang kanyang paglilinang ay nabuklod at wala na siyang kapangyarihan ngayon, nasa kanya pa rin ang kanyang pagmamataas. Alam niya na malapit nang matapos ang prefecture. Kaya, ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi na mahalaga. Kuya Yuan, hindi ka ba masyadong mababa? Napakatagal na, hindi mo ba kayang humawak ng babae? Isang mapanuksong tunog ang narinig mula sa likuran. Dalawang tao ang lumitaw, sila Huang Haofei at Huang Haoming. Napagpasyahan nilang pumasok dito para manood ng magandang palabas, ngunit hindi nila akalain na hindi kayang tanggalin ni Yuan Chengjun ang isang babae. Kuya Yuan, bakit ka nagsasayang ng maraming salita sa kanya? Ngayong si Yan Qingcheng ay nasa iyong buong kontrol. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hanggat gusto mo, magiging babae mo siya anumang oras. Kampanteng sabi ni Huang Haoming. Lalong nagalit si Yuan Chengjun matapos siyang kulitin ng magkapatid na Huang na ito. Namumula ang kanyang mga mata, nanlilisik ang maganda at pinong katawan ni Yan Qingcheng. Namumuo ang kahalayan sa loob niya. Nagsimulang lumiwanag sa kanyang mga mata ang erotikong ekspresyon. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Natakot si Yan Qingcheng at napaatras ng 2 hakbang. Ang magkabilang braso niya ay nakayakap sa kanyang mga balikat na walang kasiguraduhan. Qingcheng, dahil tumanggi kang sumunod sa akin, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng dahas. Magiging babae ka ni Yuan Chengjun. Sabi ni Yuan Chengjun, humakbang pasulong at hinawakan ang balikat ni Yan Qingcheng, pinunit ang isang gilid ng kanyang manggas, inihayag ang kanyang jade white skin. Ang sexual na pagnanasa ni Yuan Chengjun ay napukaw sa isang hindi makontrol na estado. Sa oras na ito, siya ay naging isang gutom na lobo at si Yan Qingcheng ang kanyang biktima. Sumigaw si Yan Qingcheng. Gaano man siya katalino o kung gaano siya ka-composed, hindi pa niya na-encounter ang ganoong pangyayari. Siya ay nasa ganap na kaguluhan ngayon, tulad ng isang nasugatan na kuneho na naghahanap ng isang lugar na mapagtataguan ngunit hindi niya magawa. Yuan Chengjun, alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Natarante si Yan Qingcheng. Hindi mo ba nagustuhan si Kuya Jiang? Sayang, hindi darating ang Kuya Jiang mo at ililigtas ka ngayon. Napangisi ang mukha ni Yuan Chengjun. Sorry, nandito na ako. Sa sandaling nawala ang boses ni Yuan Chengjun, isa pang boses ang tumunog mula sa likuran. Lumingon ang lahat at nakita ang isang kabataang nakasuot ng puti na lumabas sa kung saan, nakatayo sa di kalayuan.
Kung hindi si Jiang Chen, sino pa kaya ito? Jiang Chen. Bulalas ng magkapatid na Huang, hindi naniniwala sa kanilang sariling mga mata. Dapat malaman ng isa na mayroong 3 eksperto sa Heaven Immortal na nakatayo sa labas. Kahit na si Jiang Chen ay may napakakamanghamanghang kakayahan, hindi siya makakalusot sa kanila nang hindi mahahalata. Kuya Jiang. Hindi napigilan ni Yan Qingcheng na maluha nang makita si Jiang Chen. Bitawan mo si Qingcheng ngayon, kung hindi, mamamatay ka ng malungkot. Hindi pinansin ni Jiang Chen ang magkapatid na Huang at tumingin kay Yuan Chengjun. Kasabay nito ang naging anyo niyang dragon. Dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi niya kakailanganin ang form na ito para patayin sila, ngunit ang mga bagay ay nagiging kritikal sa labas, ayaw niyang mag-aksaya ng anumang oras. Paano ka nakapasok? Tanong ni Yuan Chengjun. Walang makakapigil sa akin kung gusto kong pumasok. Sabi ni Jiang Chen. Humph. Jiang Chen, ano ang kaiabangan? Mamamatay ka lang sa pagpapakita ngayon. Basta maglakas loob kang umatake dito, mapupukaw nito ang atensyon ng lahat sa labas. Sa oras na iyon, ikaw ay makulong. Malamig na sabi ni Huang Haofei. Sa totoo lang, nakaramdam silang tatlo nang hindi maipaliwanag na takot nang makita nila ang porma ng dragon ni Jiang Chen. Nakita na nila noon ang pagkatakot ni Jiang Chen. Nananatili pa rin sa kanilang isipan ang larawan ng pagkamatay ni Huang Haoran. Ang lugar na ito ay ganap ng nasil ng aking domain. Mamamatay kayong tatlo for sure. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon. Sabi ni Jiang Chen. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa pagitan ni Huang Haofei at Huang Haoming, pagkatapos ay ikinapit niya ang magkabilang leeg ng kanyang matalas na dragon claw sa bilis ng kidlat. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng dalawa. Sa sandaling ito, naramdaman nila ang bakas ng kamatayan ni Qi mula sa kanya, ito ang hindi pa nagagawang banta ng kamatayan. Ikaw, umabant ka na naman. Nahihirapang sabi ni Huang Haofei. Masasabi niya na ang kasalukuyang Jiang Chen ay mas makapangyarihan pa kaysa sa panahon na nilabanan niya si Huang Haoran. Ang pakikipaglaban kay Jiang Chen sa kanilang kasalukuyang paglilinang ay haantong lamang sa kanilang kamatayan. Wala silang puwang para lumaban. Katsa, hindi gustong ipagpatuloy ni Jiang Chen ang kalokohang ito sa kanila. Sa bigay ng puwersa sa kanyang mga kamay, ang magkabilang leeg ay naputol ng kanyang mga kuko, na pinutol ang kanilang puwersa ng buhay. Pagkatapos noon, itinapon niya ang mga ito nang hindi man lang tumitingin sa kanila, at humakbang patungo kay Yuan Chengjun. Napatay ang magkapatid na Huang bago pa man sila makapaglansad ng welga kay Jiang Chen. Namatay sila na parang mga langgam na dinudurog ng isang daliri, dahilan para tumaas ang mga goosebumps ni Yuan Chengjun. Isang walang katulad na takot ang napukaw sa kanyang puso. Hindi pa niya naramdaman na malapit na ang kamatayan gaya ngayon. Kuya Jiang. Sinamantala ni Yan Qingcheng si Yuan Chengjun na tulala at tumakbo patungo kay Jiang Chen. Tiningnan niya si Jiang Chen na may masamang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nag-uumapo sa kaligayahan. Ang pagliligtas ng lalaking mahal niya ang pinakadakilang kaligayahan. Sa sandaling ito, nakalimutan na niya ang lahat ng panganib na kinaroroonan niya. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay inookupahan ng katamtamang matangkad na lalaking ito na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad sa bawat oras. Nang makita si Yan Qingcheng na tumatakbo patungo kay Jiang Chen, lalo pang nadismaya si Yuan Chengjun. Kung ngayon lang siya nakatutok sa pagkontrol kay Yan Qingcheng, nagawa niyang i-blackmail si Jiang Chen sa kanya. Pero ngayon, walang natira. Magiging madaling gawain para kay Jiang Chen na wakasan ang kanyang buhay ngayon. Ayos ka lang. Umiti si Jiang Chen kay Yan Qingcheng, pagkatapos ay kumuha ng robe at itinakip sa kanyang balikat. Okay lang ako. Malakas na umiling si Yan Qingcheng. Bahagyang kinilig siya, iniisip ang eksena kanina. Kung si Jiang Chen ay hindi dumating sa oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at tumingin kay Yuan Chengjun, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. Para sa isang tulad mo, walang ibang salita na maglalarawan sa iyo maliban sa pag-aalsa. Kaya naman, hinding-hindi ako magiging maluwag pagdating sa pagpatay sa mga katulad mo. Nang maramdaman ang layunin ng pagpatay mula kay Jiang Chen, naging mas pangit ang mukha ni Yuan Chengjun. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, alam niyang tiyak na hindi siya kalaban ni Jiang Chen.
Nakita niya kung paano namatay ang magkapatid na Huang sa ilalim ng mga kamay ni Jiang Chen, na naging dahilan ng kanyang panginginig ng hindi mapigilan. Jiang Chen, hindi mo ako mapapatay. Basta sumigaw ako, maririnig ako ng tatay ko at matatapos ka. Nagkunwari si Yuan Chengjon parang matapang. Medyo confident siya sa tatay niya. Naniniwala siya na haharapin ni Jiang Chen ang parehong kahihinatnan hanggat nandito ang kanyang ama, gayunpaman, nakaligtaan niya ang isang punto paanong nakalusot si Jiang Chen sa tatlong eksperto sa Heaven Immortal at nakapasok sa minahanang mineral nang hindi nila napansin. Napakagaling. Sige, sumigaw ka. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Nagkibit balikat si Jiang Chen at walang pakialam na sinabi. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yuan Chengjon. Ang tiwala na nakuha ni Jiang Chen, ang takot na naramdaman niya, si Jiang Chen ay naging isang demonyong nilalang sa kanyang mga mata. Tatay, tatay. Ginamit ni Yuan Chengjon ang lahat ng kanyang lakas para sumigaw. Bagamat hindi niya alam kung maririnig siya ni Yuan Hong, wala siyang ibang magawa kundi ang sumigaw. Hindi niya kayang labanan si Jiang Chen dahil nawala na ang lahat ng lakas ng loob niya. Ang isang sigaw mula sa isang yumaong eksperto sa Earth Immortal ay dapat ay isang tunog na nakakasira sa tenga na kahit na ang mga tao mula sa 100 milya ang layo ay maaaring marinig ito. Gayunpaman, walang natukoy na paggalaw sa labas kahit na nagsimulang mawalan ng boses si Yuan Chengjon. Ang minahanang mineral na ito ay ganap ng nasil ni Jiang Chen. Nahulog na si Yuan Chengjon sa 5 elemental power spheres ni Jiang Chen, pinipigilan ang kanyang mga boses na lumabas kahit gaano pa siya kalakas sumigaw. Huwag mo akong patayin, Jiang Chen. Nagsimulang humingi ng awa si Yuan Chengjon. Sa wakas ay naunawaan niya na ang kakayahan ni Jiang Chen ay higit pa sa kanyang kakayanin. Para siyang langgam na anumang oras ay maaaring durugon. Sa pagtingin sa mahiyain at nanginginig na hitsura ni Yuan Chengjon, tumindi ang pagkasuklam ni Yan Qingcheng sa kanya. Ang taong katulad niya ay walang espiritu at dignidad. Ang paghahambing sa kanya kay Jiang Chen ay parang araw at gabi. Hindi ka mabubuhay. Pati ang papa mo. Papatayin kita sa harap ng tatay mo, tapos papatayin ang tatay mo. Para malaman ninyong dalawa na walang magandang katapusan ang mga traidor. Sabi ni Jiang Chen habang humahakbang patungo kay Yuan Chenghuan. Bawat hakbang niya ay nanginginig ang puso ni Yuan Chengjon, parang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Sasama ako sa iyo, Jiang Chen. Habang pinapanood si Jiang Chen na papalapit sa kanya, ang kawalan ng pag-asa ay nakaplaster sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bigla siyang nabaliw, binunot ang kanyang espada at nilaslas ang direksyon ni Jiang Chen. Nagpadala si Jiang Chen ng isang casual na sampal upang salubungin ang espada, ibinato ang espada palayo sa kamay ni Yuan Chengjon. Pagkatapos, humakbang siya at hinawakan si Yuan Chengjon sa leeg at binuhat siya. Si Yuan Chengjon ay nakipagpunyagi ng hindi mapigilan sa hangin, tulad ng isang maliit na sisiw na ganap na walang kapangyarihan at walang pagtatanggol. Kuya Jiang, kahanga-hanga ka. Si Yan Qingcheng ay nagpakita ng isang ngiti sa wakas, ang kanyang titig ay puno ng paghanga. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang prefecture. Pagkatapos ng gabing ito, ang prefecture ay mangangibabaw sa buong Yan City. Umiti si Jiang Chen kay Yan Qingcheng. Pagkatapos noon, lumabas siya sa minahanang mineral na may hawak na Yuan Chengjon. Si Yan Qingcheng ay isang matalinong tao. Kinaladkad niya ang mga bangkay ng magkapatid na Huang gamit ang kanyang mga kamay at sinundan si Jiang Chen. Ngayon ay dapat na ang huling gabi ng prefecture, at siya ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa, gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ni Jiang Chen, ang pag-asa ay nagsimulang lumiwanag sa kanyang isipan. Bagamat hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ni Jiang Chen ang tatlong eksperto sa Heaven Immortal, ang presensya ni Jiang Chen ay nagparamdam sa kanya na ang mga eksperto sa Heaven Immortal ay hindi na nakakatakot. Sa labas, desperado pa rin ang eksena. Ang lahat ng mga eksperto ng prefecture ay halos nawala ng pag-asa. Nabalot ng galit si Yan Dongliu, na naging dahilan upang bumaba ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi na magtatagal pa si Huang Ying. Aatake na sana siya sa kanila anumang segundo. Lahat ng nasa prefecture, makinig kayong mabuti. Bibigyan ko kayong lahat ng huling pagkakataon.
Ang sino mang gustong mabuhay ay dapat pumunta at sumama sa amin ngayon. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Ang katawan ni Huang Ying ay binalot ng layuning pumatay. Binibigyan niya ng huling pagkakataon ang kanyang kaaway. Kung hindi nila pahalagahan ang pagkakataong ito, maglulunsad siya ng todo-todo na pag-atake sa kanila, napuksin sila minsan at para sa lahat. Hayop na may apelyidong Huang at apelyidong Yuan, gawin mo ang anumang gusto mo. Ito ay magiging kamatayan pa rin. May sumigaw sa prefecture. Puno ng galit at determinasyon ang kanilang mga mukha. Parang wala ni isa sa kanila ang gustong umalis dito ng buhay. Sige, dahil matigas ang ulo ninyong lahat, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Makinig kayo, mga tao, patayin silang lahat. Si Huang Ying ang nagbigay ng mapagpasyang utos. Sa palagay ko ay wala ni isa sa kanila ang mamamatay ngayon. Pagkaraang mawala ang boses ni Huang Ying, isa pang boses ang tumunog mula sa minahanang mineral. Lumingon silang lahat at nakita si Jiang Chen na naglalakad palabas ng minahanang mineral, karga-karga si Yuan Chengjun sa kanyang kamay, sinundan ni Yan Qingcheng na humahakot ng dalawang katawan. Kumalabog. Thud. Inihagis ni Yan Qingcheng ang mga bangkay sa direksyon ni Huang Ying. Qingcheng. Hindi mapigilan ni Yan Dongliu na matuwa nang makita ang kanyang anak na nasa isang piraso pa rin. Ang isang pangyayaring tulad nito ay lubos na hindi inaasahan, lalo na ang pagkamatay ng magkapatid na Huang Fei Ming Bulalas ng mga nakatataas ng Huang family. Sa pagtingin sa dalawang mahusay na henyo ng kanilang pamilya na nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo, ito ay nagbigay sa kanila ng udyok na bumulwak ng dugo. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang tingin kay Jiang Chen. Walang sabi-sabi na ang pagkamatay ng magkapatid ay si Jiang Chen, ngunit ang mas ikinagulat nila ay kung paano nakalusot si Jiang Chen sa kanilang linya ng paningin at nakapasok sa minahanang mineral. Ito ay dapat na isang imposibleng gawain. Ito ay Alchemist Jiang, ito ay mahusay. Si Master Jiang ay tiyak na makapangyarihan. Nagawa niyang makalusot sa minahanang hindi napapansin at napatay ang dalawang dakilang henyo ng Huang family. Haha, ito ay kasiya siya, talagang kasiya siya. Nakakamangha, parang ang paraan ni Master Jiang ay lampas sa ating imahinasyon. Lahat ng tao sa kampo ng prefecture ay lubos na humanga kay Jiang Chen. Ilang sandali pa, masyado silang tense. Hindi man lang nila napansin na nawala na sa kanilang paningin si Jiang Chen. Jiang Chen, ikaw ba ang pumatay sa kanila? Si Huang Ying ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tila nanginginig ang kanyang katawan dahil sa umaapaw na galit. Siyempre, ang pagpatay sa kanila ay parang pagkatay ng manok. Mat-aray na sagot ni Jiang Chen. Iligtas mo ako, tatay. Ang paraan ng pagtingin ni Yuan Chengjun sa kanyang sariling ama ay parang pagtingin sa isang nagal iligtas buhay na straw, ang kanyang buhay ay nahulog na sa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen. Ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ngayon ay si Yuan Hong. Kung hindi yun magagawa ng sarili niyang ama, tiyak na mapupunta siya tulad ng magkapatid na Huang. Hindi siya kailanman maniniwala na magiging napakabait ni Jiang Chen para iligtas ang kanyang buhay. Damn! Paano nakapasok ang bastard na ito sa minahanang mineral? Biglang naging hindi kasiya siya ang ekspresyon ni Yuan Hong. Si Yuan Chengjun ay sarili niyang anak. Kung namatay si Yuan Chengjun, maiisip ng sino man kung ano ang mararamdaman ng kanyang ama. Ang lahat ng nasa eksena ay lubos na nakaligtaan ang pag-iral ni Jiang Chen, iniisip na ang binatang ito ay hindi nararapat na bigyang pansin, gayunpaman, wala sa kanila ang nag-isip na ang binatang ito ay magdadala ng pinakamalaking pagbabago sa pangyayaring ito. Walang sinuman sa eksena ang nakapag-isip na magkakaroon ng napakagandang turnaround para sa krisis na ito. Ang di umano'y kalmado at predictable na eksena ay biglang naging medyo tensed. Maging ito ay Huang family o Yuan Hong, wala sa kanila ang isinama si Jiang Chen sa kanilang mga plano, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila napansin ang paggalaw ni Jiang Chen. Jiang Chen, bitawan mo ang anak ko. Malungkot na sabi ni Yuan Hong. Pakawalan siya. Sa tingin mo, posible ba yon? Para sa isang mag-ama na tulad ninyong dalawa, ang tanging kahihinatnan para sa inyo ay kamatayan. Maaari mong isipin na ginagamit ko si Yuan Chengjun para ay blackmail ka. Aba, masyado mong iniisip yan. Kapag nagpasya akong makipag-ayos sa iyo, hindi ko na kailangan ng anumang pang-blackmail.
Kung hindi, hindi ko sana pinatay ang dalawang bastos na iyon, mas mahalaga pa sila sa anak mo. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa napatay si Yuan Chengjun ay gusto kong panuurin mo siyang mamatay. Nais kong maramdaman mo ang paghihirap at malaman ang kabayaran at kahihinatnan ng pagtataksil sa iyong sariling bayan. Bawat salitang sinabi ni Jiang Chen ay parang isang talam na tumutusok sa kanyang puso. Maglakas loob ka. Nag-iba-iba ang chi ni Yuan Hong. Parang susugod na siya anumang segundo, gayunpaman, ang katotohanang nasa kamay pa rin ni Jiang Chen ang kanyang anak ay nag-alinlangan siya. Naniniwala pa rin siya na hinding-hindi papatayin ni Jiang Chen ang kanyang anak. Si Yuan Chengjun ay dapat ang pinakamalaking trump card ng prefecture sa ngayon. Kung papatayin ni Jiang Chen ang tanging hostage na ito, mawawala ng karapatan ng prefecture na makipagkasundo sa kanila, at ang naghihintay sa kanila ay ang kanilang mabagyong pag-atake. Sa katunayan, hindi lang si Yuan Hong ang hindi naniniwala na talagang papatayin ni Jiang Chen si Yuan Chengjun, kundi pati na rin ang mga tao ng prefecture. Pagkatapos ng lahat, magagamit pa rin si Yuan Chengjun para pilitin si Yuan Hong na magpasakop. Humph. Gayunpaman, malamig na umungol si Jiang Chen, pagkatapos ay nagpuwersa siya sa kanyang palad. Isang kalabog lang ang narinig at napatay si Yuan Chengjun sa pamamagitan ng isang hampas ng palad bago pa man siya makapagpahiyaw. Nadurog ang ulo ni Yuan Chengjun, bumulwak ang dugo mula rito. Pagkatapos ay itinapon ng bangkay na parang basura sa paanan ni Yuan Hong. Pinilit ng eksena ang lahat na sumipsip ng malamig na hangin. Walang nag-akala na si Jiang Chen ay magiging napakasama, at magiging mapagpasyahan sa pagpatay. Ito ay brutal, malupit at dominante. Ang kanyang pagtitiwala ay yumanig sa diwa ng mga tao sa prefecture. Nagsimula na silang magkaroon ng kaunting pangunawa tungkol kay Jiang Chen. Ang binatang ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa mga normal na araw, ngunit pagdating sa pagpatay, hindi siya kailanman kumurap kahit isang beses. Bukod dito, nagawa pa rin ni Jiang Chen na manatiling kalmado sa bawat kritikal na sitwasyon at palaging lumikha ng mga himala. Kaya, lahat sila ay umaasa na maaari siyang magpatuloy sa paggawa ng mga himala para sa kanila. Chengjun. Napaungol si Yuan Hong sa sakit. May bahid ng dugo ang magkabilang mata niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang hawakan ang katawan ng kanyang anak, gayunpaman, hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na gawin iyon. Pagkatapos, isang bagzo ng galit ang lumabas sa kanyang katawan. Papatayin kita, Jiang Chen. Si Yuan Hong ay naging light ray at sinugod si Jiang Chen sa bilis ng kidlat. Ang maldito na ito, lahat ng tatlong henyo ng pamilya namin ay pinatay niya. Sabay tayong umatake. Puputulan natin siya sa 1,000,000 piraso. Si Huang Ying ay napuno din ng galit. Halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Ganoon din ang nangyari kay Huang II na ang anak na si Huang Haoran ay namatay sa ilalim ng mga kamay ni Jiang Chen isang araw ang nakalipas. Sa tuwing makikita niya si Jiang Chen, isang mapaghiganti na galit ang namumuo sa loob niya, na nagiging dahilan upang hindi niya kusang loob na palayain ang kanyang layuning pumatay. Sabay-sabay, lahat ng tatlong eksperto sa Heaven Immortal ay sumugod patungo sa direksyon ni Jiang Chen. Masama ito. Alam ni Yan Dongliu ang lakas ng mga eksperto sa Heaven Immortal. Sa tatlong eksperto sa Heaven Immortal na naglunsad ng kanilang mga pag-atake kay Jiang Chen, hinding-hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gustong tumulong ng City Lord, ngunit nalaman niyang huli na ang lahat. Sa sandaling ito, ang mga tao ng prefecture ay kinabahan. Haha, dalhin mo, ngunit hindi tayo dapat manakit ng sinumang inosente. Tumawa si Jiang Chen, pagkatapos ay sumugod sa langit habang ang kanyang flaming wings ay kumikislap. Sa kabila ng sabay-sabay na pag-atake ng tatlong Heaven Immortal expert, hindi pa rin niya ito inilagay sa kanyang mga mata, mas mabuting mag-away sila sa kawalan. Kung hindi, ang shockwave ng labanan ay magdudulot ng ilang hindi sinasadyang pinsala at maging kamatayan sa mga tao ng prefecture, na hindi niya gustong makita. Napalunok silang tatlo sa paghihiganti. Wala silang pakialam sa ginagawa ni Jiang Chen. Lumipad sila pataas nang makita nilang lumipad si Jiang Chen. Hong Long. Ang tatlong eksperto ay naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake ng magkasama.
Ang mga makukulay na alon ng enerhiya ay nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa gabi, na pinupuno ang kapaligiran ng nakakatakot na mapanirang mga alon. Nang maglaon, isang malaking lambat na gawa sa tatlong uri ng enerhiya na sinisingil kay Jiang Cheng mula sa itaas. Ito ay isang mapangwasak na pag-atake. Ang sinumang Earth Immortal na tamaan nito ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, sa kabila ng pag-advance pa lang sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm, mayroong kabuuang 320,000 Dragon Mark sa katawan ni Jiang Chen. Sa makatuwid, ang pag-ataking ito ay hindi nag-aalala sa kanya. 5 Elemental Combat Dragon Seal. Hindi na gustong mag-aksaya ng oras ni Jiang Chen, kaya inatake niya ang 5 Element Combat Dragon Seal sa kanyang unang hakbang. Sabay-sabay na kumikinang ang mga dragon ng iba't ibang elemento, ginto, kahoy, tubig, at apoy. Ang buong kawalan ay napuno ng mga dagandong ng mga tunay na dragon, para bang ang mundo ay biglang naging mundo ng dragon. Ang bawat dragon ay puno ng walang hangganang mapanirang enerhiya, pagkatapos silang lahat ay bumangga sa malaking higanteng sapot. Honglong. Ang langit at lupa ay nanginig. Ang malaking banggaan ay parang isang napakalaking kulog. Ang lahat ng mapangwasak na alon ng enerhiya ay kumalat sa buong kawalan. Ang malaking energy net ay dapat na hindi masisira, ngunit sa ilalim ng pag-atake ng 5 Elemental Combat Dragon Seal ni Jiang Chen, agad itong nadurog, tulad ng isang basurang papel na hindi makayanan ng kahit isang suntok. Deng deng deng. Tatlong eksperto ang sumuray-suray ng ilang hakbang pabalik bago nabawi ang kanilang balanse. Ano? Bulalas nilang tatlo at hindi makapaniwalang nakatingin sa maringal na si Jiang Chen. Ang insidente ay bahagyang nagpakalma sa kanilang nag-uumapo na galit, na nagpanumbalak ng ilan sa kanilang pagiging makatuwiran. Para sa kanila, ang mapilitan pabalik sa isang suntok ni Jiang Chen ay parang panaginip lang. Hindi nila akalain na naabot na ni Jiang Chen ang napakalakas na lawak. Diyos ko, talagang naging napakalakas ni Master Jiang. Dapat malaman ng sinuman na ang tatlong iyon ay pawang mga naunang eksperto sa Heaven Immortal. Sa kabila ng pagsasama-sama ng kanilang mga pag-atake, napaatras pa rin sila sa isang suntok ni Master Jiang. Hindi ako maniniwala dito kung hindi ko ito nakikita ng sarili kong mga mata. Nakakatakot. Talagang nakakatakot. Tao pa rin ba siya? Napansin ba ninyong lahat na hindi man lang naapektuhan si Master Jiang kahit na matapos gamitin ang Forbidden Art para sa tatlong magkakasunod na laban, lalo pa ang pagtanggap ng anumang backlash? Ito ay literal na isang himala, mayroon talagang isang ipinagbabawal na sining na maaaring itaas ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao ng 10 beses. Sa tingin ko ay hindi gumagamit ng Forbidden Art si Master Jiang. Ito ay isang uri ng diskarte sa pagbabagong anyo na nagpapahintulot sa kanya na magbago anumang oras. Ipinaliwanag niyan kung bakit hindi siya naapektuhan nito, at ito ang dahilan kung bakit nakakatakot si Master Jiang. Ang mga tao sa prefecture ay naging nasa sabik. Walang paraan na hindi sila mapapalakas ng damdamin. Si Jiang Chen ay walang alinlangan na lumikha ng isa pang himala sa pinakakritikal na oras at binigyan sila ng pag-asa muli. Haha! Tumawa ng malakas si Yan Dongliu. Siya ay handa na sa pag-atake, ngunit hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay maaaring makakuha ng higit na kamay kahit na ito ay isa laban sa 3 laban. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen sa ngayon ay natahimik siya sandali. Tumingin si Yan Qingchen kay Jiang Chen na mas nahuhumaling. Kapag ang isang tao ay maaaring ibalik ang mga alon at ang mundo ay baligtad, siya ay magiging isang tunay na bayani. Sa kanyang puso, si Jiang Chen ay naging tunay at dakilang bayani na may di matinding espiritu. Paano naging napakalakas ng brat na ito? Parang umabant na siya sa ibang level, early Earth Immortal Realm, pero kahit ganoon, imposible para sa kanya na labanan ang mga kalaban ng Heaven Immortal. Bukod pa rito, kaming tatlo ay pinadala ng pasuray-suray na paatros. Sinimulan ni Huang Ying at Huang II na suriin muli si Jiang Chen. Hindi na sila mangangahas na magpabeya.